Dahil sa pagkalasing, nagising na lang ako isang araw na may kambal na anak at hindi ko alam kung paano nangyari. Ang mga ina pa ay sina Shia at Muki, ang mga tagapagmana ng napakayamang pamilya Luo, kaya't hindi ako nakatulog ng buong gabi hanggang makalipas ang isang taon. Ipinatawag ako ng mga tauhan ng pamilya Luo sa isang marangyang villa, kung saan nakita ko ang magkapatid na Luo kasama ang kanilang mga sanggol, pati na rin ang mga resulta ng DNA test mula sa iba't ibang institusyon. Doon ko nalaman na isa na pala akong ama ng 2 bata. At ang nakakaloka, hindi isa ang ina ng 2 bata. Ngayon, 3 taong gulang na ang mga bata. Hindi lamang sila maganda at matalino, kundi mahilig din silang dumikit sa akin. Sa pagkakataong ito, dala ko ang mga regalo para sa mga bata at sa kanilang mga ina at kinakabahang kumatok sa pinto ng silid-aralan sa bahay ng mga Luo. Nang marinig ko ang maganda at malambing na boses ni Yujay na nagsabing, "Pasok," pumasok ako. Hindi nakaupo sa harap ng mesa si Lucia. Sa halip, nakatayo siya malapit sa bintana at may hawak na dokumento. "Bumalik ka na," sabi ni Lucia, na parang natutunaw na yelo nang makita ako. Mayroon siyang magiliw na ngiti sa kanyang mukha. "Ano yan?" tanong niya na nagtataka kung ano ang laman ng mga bag na hawak ko. "Ito eh." Tiningnan ko ang suot na Patek Philippe ni Lucia at bigla akong nakaramdam ng hiya. "Ito ay mula sa aking bonus. Binili ko ito para sa iyo at kay Xumei." Nang marinig ni Lucia na binilhan ko siya ng regalo, nakita ko ang isang bahid ng pagkabaliw sa kanyang mga mata. Bahagya siyang umiti at malambing na nagtanong, "Pwede ko bang makita?" Dahil dito, iniabot ko kay Lucia ang mga bag at medyo mahinang ipinaliwanag, pareho ang binili ko. Iniisip ko na matagal ko na kayong ginagambala. Bagamat mura ang mga ito lang ang kaya kong ibigay sa ngayon. Walang imik si Lucia at binuksan ang isa sa mga balot. Isang napakagandang kwintas na may mga brilyante na pinagsama-sama. Sa gitna ay isang dolphin na gawa sa sapiro. "Gustong-gusto ko ito. Naaalala ko na nagkakahalaga ito ng 100,000, sabi niya. "Ang bonus mo." Pinutol ko ang kanyang sinasabi. "Ayos lang. Inaalagaan ko lang ang mga bata. Kayo pa rin ang gumagastos." Tinitigan ako ni Lucia na nakayuko. Sa sandaling ito, ang pakiramdam ng halos baliw na pag-aari ay patuloy na umaapaw sa kanyang puso, na gustong-gusto niya akong isama sa kanyang laman at dugo. Para hindi na ako makaalis sa kanya. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Matagal na nilang pinaplano ito ng kanyang kapatid. Hindi sila pwedeng magkamali. "Mutsuan, ang iyong intensyon ang pinakamahalaga." Nakangiting tinanggal ni Lucia ang kanyang kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon at isinuot ang regalong bigay ko. "Gustong-gusto ko ito. Salamat." Nang marinig ko ito, namula agad ang mukha ko. Mas nadagdagan ang aking pagkakasala. Napakaunawain ni Lucia. Hindi nila ako pinahirapan. Sa katunayan, tinuring nila akong parang pamilya. Ngunit hindi ko alam na isa na pala akong biktima na nahulog sa kanilang bitag. Habang buhay na makukulong sa bitag na ginawa ng magkapatid na Luo gamit ang kanilang nakakabaliw na pagmamahal. "Ate, nakabalik na ako." Bumukas ang pinto ng silid-aklatan ni Lucia, at marahil ang tanging taong makakapasok sa silid-aklatan niya nang walang pag-aalinlangan ay ang kanyang kapatid na si Luo Muki. "Nandito rin si Kuya." Lumapit si Luo Muki na nakangiti. "Ate, bakit napadalaw si Kuya?" "Binilhan tayo ng regalo." Nakangiting iniabot ni Lucia ang natitirang hindi pa nabubuksan na regalo kay Luo Muki. Itinuro rin niya ang suot niyang kwintas. "Ito, pareho tayo, hindi ba?" Nang makita ni Luo Muki ang kwintas sa liig ni Lucia, sabik niyang binuksan ang kanyang kwintas at isinuot, at pagkatapos ay mumiti siya sa akin nang may pangakit. "Salamat Kuya, gusto ko ito. Nahihiya akong napakamot sa ulo, ito lang ang kaya ng bonus ko. Sa susunod, pag kumita ka ng mas malaki, subukan mong bumili ng mas maganda." Nagtinginan ang magkapatid at mumiti, para sa kanila kahit anong bilhin sa kalsada. Ituturing nilang kayamanan. "Tama, ate, hindi ba binilhan mo si Kuya ng regalo?" Tanong ni Luo Muki kay Lucia. "Kuya, hindi ka na pwedeng tumanggi ngayon." Itinuro ni Lucia ang kanyang mesa. Sinenyasan si Luo Muki na lumapit, at naglabas ng isang itim na kahon, sa loob ay isang relo, ang ganda. Hindi ako masyadong marunong sa mga luho, ngunit alam ko na agad na napakamahal ng relo na ito, ngumiti si Lucia. "Malapit na ang kaarawan mo, hindi mo ginagamit ang mga regalong binibigay ko sa iyo, sana hindi ka tumanggi ngayon." Akmang tatanggihan ko sana, ngunit hinila na ni Luo Muki ang kanang kamay ko at isinuot ang relo. Nakita kong biglang nagbago ang mga mata ni Lucia at naging madilim, isang malamig na aura ang dahan-dahang lumabas mula sa kanya, hindi ko napigilang manginig. "Oktubre pa lang, bakit biglang ang lamig? Kuya, tanggapin mo na." Hindi pinansin ni Luo Muki ang nakakatakot na aura ng kanyang kapatid. Ngumiti siya sa akin na parang walang nangyari. "Huwag kang mag-alala, hindi naman mahal." "Hindi mahal?" Tiningnan ko ang kakaibang relo sa aking kamay, sa tingin ko hindi ito mura, tama. Gising na si Will at Suer, "Kuya, puntahan mo na sila." Pumindat sa akin si Luo Muki. "May pag-uusapan pa kami ni ate." "O sige, pupunta na ako."
Nang marinig kong gising na ang aking mga anak, hindi ko mapigilang mapangiti, agad akong tumalikod at lumabas ng silid-aklatan, isinara ni Lomuki ang pinto. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa kanyang kapatid na madilim ang aura, at tumawa siya, nagaan ka ba? Napagkasunduan na nating dalawa na ariin siya, bakit ka pa nagagalit? Kung ako ang humawak sa kanya ngayon, baka mas malala pa ang gagawin mo. Dahan-dahang nawala ang nakakatakot na aura ni Lomuki. Sabihin mo sa akin kung may problema. Ikinibit ni Lomuki ang kanyang balikat, kinuha ang kanyang cellphone at ipinakita ang nakasave na screenshot sa kanyang kapatid. Magpapakasal na sina Suyanran at Mo Jingpeng. Tinignan ni Lomuki ang screenshot at bahagyang ngumisi na may halong pangungutya. Abay natupad nga ang gusto niya. Ang problema, ang mga mata ni Lomuki ay unti-unting namumula. Pagbalik niya sa bansa, tumuloy siya sa apartment na dating tinitirhan ng kanyang kuya at inupahan pa niya ito. Pero parang walang pakialam si Lucia. Ah, ganun ba? Gusto pang ituloy ang dati. Hindi mo man lang ako pinayagang magpahanap ng taong magtuturo sa kanya ng leksyon. Hindi tulad ng maamo at magiliw na nakita ko kanina, si Lomuki ngayon ay may ngiting parang may sakit at nagbabanta ang mga mata. Napatawa na lamang si Lucia habang tinitingnan ang kanyang kapatid. Hindi na kailangan. 3 taon na lang at ilang hakbang na lang, tuluyan na nating mapapasakin si Xiaoxuan. Huwag kang mag-alala. Hindi lang si Xiaoxuan ang nawalan na ng pag-asa sa kanya, ngayon basta't nandyan ang mga anak. Walang makakaagaw kay Xiaoxuan sa atin. Sa kabilang banda, pagkaalis ko ng silid-aklatan, agad akong tumakbo sa silid ng 2 bata. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, sinalubong ako ng 2 cute na batang babae, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Papa! Papa, halika, yakapin ka ni Papa. Binuhat ko ang 2 bata. Nakakatuwa rin, sabay na nagbuntis ang magkapatid sa anak ko at sabay pa silang nanganak. Pero mas nauna lang ng 1 oras si Lucia kay Lomuki. Kaya si Lu Weier ang ate at si Lu Xuer ang bunso. Sabay na yumakap ang magkapatid sa leeg ng kanilang ama. Masayang hinalikan ang pisngi ng kanilang ama. Pero biglang bumaba ang temperatura, pakiramdam ko mas malamig pa kaysa kanina. Halika na mga anak, may dala si Papa na regalo para sa inyo. May kutob akong may mali kaya agad kong binuhat ang 2 bata pababa. Pero hindi ko napansin ang madilim na mukha ng magkapatid na Lucia sa may pintuan ng silid-aklatan. Nagsisisi na ako, ate, malamig na sabi ni Lomuki. Mahal ko sina Weier at Xuer, pero bakit sila lang ang pwedeng maging kapatid niya? Dahil anak niya sila. May bahagyang ngiti sa labi ni Lucia, pero unti-unting humihigpit ang kamay na nakahawak sa hamba ng pinto. Maghintay ka lang. Mahuhulog din si Xiaoxuan. Sa kabilang banda, nakita ng 2 bata ang laruan na binili ng kanilang ama at masayang naglaro sa carpet. Ang pang-araw-araw kong buhay ay ang pakainin ang mga bata, paliguan sila, at patulugin. Kaya kapag kumakain, natural lang na pinapakain ko ang 2 baby ko, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Mabuti na lang at matatalino ang 2 batang ito at marunong gumamit ng kutsara at tinidor para kumain. Sinubukan din ni Xuer ang lahat para lang kainin ang gulay. Kung hindi, hindi kayo lalaruin ni Papa. Nakikinig ang mga anak ko sa akin. Hindi may iwasan na mapili ang mga bata sa pagkain, pero nakakapagtaka, basta't nandyan ako, nakikinig ang 2 bata. Ang daya, hindi masayang kinurot ni Lomuki ang pisngi ng kanyang anak. Bakit hindi ka kumakain kapag pinapakain ka ni Mama ng gulay? Sa susunod kapag wala si Papa, dapat makinig din kayo kay Mama. Tandaan nyo yan, pati ikaw, Weier. Ang mga katulong at kasambahay sa tabi ay napapangiti na lamang habang pinapanood ang eksenang ito. Samantalang tinitingnan ako ni Lucia at Lomuki. May kislap sa kanilang mga mata na nakakabalisa. Muksuan, huwag mo lang pansinin ang mga bata. Inilagay ni Lucia ang isang abalon sa isang mangkok. Nagpagod ka na sa proyekto mo kamakailan. Mamaya, ipapadala ko ang ilang pampalakas sa kwarto ni Muksuan. Pagkakita ko nito, agad akong nagpumiglas, hala, hindi pa ba ubos yung huli? Ate Lo, ayos lang ako, huwag ka nang mag-alala. Nakuha ko na at naipatupad ang programa mo, nakangiting sabi ni Lucia. Kapag naipatupad na ang programang ito, ang kabuang presyo na ibibigay ko sa iyo ay 10 milyon. May kasunod pang dibidendo. Pagkarinig ko nito, natigilan ako. Sobrang laki naman, Ate Lo. Akala ko, pinakamataas na ang ilang milyon. Karapat-dapat sa halagang iyan ang programa mo. Ito ang resulta ng pinagsamang pagtatasa ng Departamento ng Venture Capital at Departamento ng Teknolohiya ng Lucia. Hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo, mariing sabi ni Lucia. Magpatuloy ka lang sa pagbabasa ng script. Pagkatapos mailabas ang programa, ipapasa ko sa Finance Department ang pera para ibigay sa iyo. Salamat, Ate Lo. Napabuntong hininga ako. Sa wakas, hindi na sayang ang lahat ng pagsisikap ko sa loob ng mahabang panahon. Sa sandaling ito, kumindat ang katabing si Lomuki. Sobrang galing ni Kuya, hindi ba't mangyayari rin yon balang araw? Sige na, Kuya, kumain ka na. Pati na rin si Will at Xuer. Huwag kayong laging dumidikit kay Papa.
Kailangang kumain ng marami si Papa para makasama niya kayo ng maayos. Pagkarinig ko nito, napainit ang puso ko. Dati, kahit anong tagumpay ang gawin ko, walang nakakakita. Mula nang alagaan ko ang mga bata kasama ang magkapatid. Ang ganitong mga prinsesa ay palaging nagpapatibay at nagbibigay sa akin ng init na hindi ko pa nararanasan. Kahit na alam kong hindi ako karapat-dapat sa kanila, gusto ko pa ring tumagal pa ang mga araw na ito. Pagkatapos kumain, isinama ko ang dalawang bata para maglaro. Buti na lang at wala ring ginagawa sina Lucia at Lomuki ngayon, kaya sinamahan nila ako at ang mga anak ko na maglaro ng kaunti. Pagdating ng oras, sinamahan pa nila ang mga anak ko na maligo. Dahan-dahang nagsalita si Lucia habang pinapatuyo ang buhok ni Loweir. Nga pala, Muksuan, may kailangan akong sabihin sa'yo. Magpapakasal na sina Suyanran at ang kuya mo. Pagkarinig ko nito, medyo nagulat ako. Ang bilis naman, akala ko maghihintay pa ng kaunti. Ngayong naririnig kong magpapakasal na si Suyanran sa kuya kong kinamumuhian, wala na akong nararamdaman. Nang makita ni Lucia ang pagiging kalmado ko, bahagya siyang natawa at sinabing, akala ko, malulungkot ka. Paano mangyayari yon? Wala na kaming anumang relasyon. Nga pala, Ate Lo, baka medyo late ako makabalik bukas. Pupunta ako sa isang rehabilitation center. Sige, magmaneho ka, tila nagpapahiwatig na paalala ni Lucia. Binili ko ang kotse para sayo. Ikaw ang ama ni Weir at Suer. Huwag kang mag-alala ng sobra. Kung ayaw mong magmaneho, ihahatid ka namin ni Muki. Huwag kang mahiya, ako na lang ang magmamaneho. Masyadong agaw pansin kung sila ang maghahatid. Pagkatapos kong patulugin ang dalawang bata, bumalik ako sa aking kwarto para maligo. Nagpalit ako ng damit tulog at lumabas. Kumakalat sa hangin ang isang napakabangong amoy ng bulaklak. Alam kong ito ay ang nakapapawing pagod na insenso sa aking silid na bigay ni Lucia at Lomoki. Dati, para sa pagsusulat ng programa, minsan hindi ako makatulog ng maayos. Pagkatapos kong gamitin ang insensong ito, biglang bumuti ang kalidad ng aking pagtulog. Nahiga ako sa kama at nakatulog pagkatapos ng ilang sandali. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok sina Lucia at Lomoki na nakasuot ng damit pantulog. Habang pinapatay ni Lomoki ang insenso, umupo siya sa gilid ng kama. Ate, sobra na ba ang paggamit natin? Ngayon lang natin unang ginamit ang bagong material ng pamilya. Hindi kaya magkaroon ng side effect si kuya? Hindi, okay lang. Ipinasubok ko na ito sa iba ng 5 beses at walang problema. Humiga si Lucia sa aking kaliwang bahagi, bahagyang hinahaplos ang aking mukha. Sa sandaling ito, hindi na niya mapigilan. Hindi ko na mapigilan ang galit na pagmamahal sa aking puso, ang mga mata ay nagliliyab. Si Aotsuan, tandaan mo, kami ni Moki ang pinakamamahal mo. Ikaw rin ang pinakamamahal namin. Kaya sabihin mo sa akin, hindi mo kami iwan, okay? Nakakagulat, tila ako nagbubulungan habang natutulog. Hindi iwan sina Ate Luo at Moki. Tama, hindi iwan, oh. Ang katawan ni Lucia ay tila nanginginig. Hindi ito nerbiyos, kundi isang matinding damdamin. Para bang ang biktima ay nahulog na sa bitad. Sabihin mong pinakamamahal mo si siya, pinakamamahal mo si Moki. Pinakamamahal ko si siya, pinakamamahal ko si Moki. Sabihin mong ikaw ay sa amin magpakailanman ay sa inyo. Nang marinig ito, nasiyahan si Lucia nang umiti, habang si Lomoki ay tila hindi na mapigilan pa. Tinitingnan ako sa isang masamang paraan, may mapanganib na ngiti sa kanyang mukha. Kuyay, pinakatitigan ako ni Lomoki, gustong halikan ako. Nang makita niya ang kanyang tila hindi mapigilang tingin, hinawakan ni Lucia ang kanyang kamay. Katatapos lang magsimula ng hypnosis. Napakaraming taon na tayong naghintay, hindi na bale ang ilang araw. Magpoprotesta sana si Lomoki. Ngunit nang maramdaman niya ang hindi mapigilang panginginig ng kanyang ate, at ang mas nakababaliw na tingin ng kanyang ate kaysa sa kanya, wala nang nagawa si Lomoki kundi ang sumuko. Paano magkakaroon ng pamimilit? Ang gusto nila ay ang katawan hanggang sa kaluluwa. Natural kong isinuot ang magkapatid na. Ibinibigay sa aking relo sa aking kamay. Noon, itatago ko lang ito ng maayos, ngunit ngayon, wala akong ganitong pakiramdam. Isinuot ko lang ng basta-basta ang relo sa aking kamay, nagsuot ng jacket, at lumabas ng silid. Gising na ang dalawang anghel na anak ko. Dahil sinabi ng kanilang ina na natutulog ang kanilang ama, napakabait ng dalawang bata at hindi ako ginambala. Sa sandaling ito, nakita ako ni Tio Zeng sa gilid at nakangiting sinabi, gising na si Imo. Umuwi na ang panganay na anak papunta sa kumpanya. Hinihintay ka ng pangalawang anak na kumain ng almusal. Ang aga na namang umalis ni siya. Tama, ang panganay na anak. Nang marinig ito, hindi mapigilang magbulungan ni Tio Zeng. Paano kaya ni siya? Umuwi na ang panganay na anak sa kumpanya. Hinihintay ka ng pangalawang anak na kumain ng almusal. Ang aga na namang umalis ni siya. Tama, ang panganay na anak. Nang marinig ito, hindi mapigilang magbulungan ni Tio Zeng. Si siya, Muksuan, bakit biglang gumamit ng ganitong malapit na paraan?
Tinatawag na ngayong dalaga, pero si Muksuan ay gaya pa rin ng dati, yakap ang dalawang munting anghel habang nakangiting inaalo sila. May mahalagang bagay sa kumpanya, kaya maagang umalis ang dalaga, hindi mapigilang suriin siya ni Mang Zeng. Si Muksuan naman talaga ang tunay na ama ng dalawang binibini, saka isa pa, may kinalaman din siya sa mga nangyari noon. Iniisip niya kung natauhan na ba si Muksuan. Kuya, halika na't kumain. Nagpalit si Muksuan ngayon ng puting-puting damit, suot ang kwintas na bigay ko sa kanya. Pupunta rin ako sa kumpanya mamaya dahil may event kung maaga akong matapos. Sasama ako sa iyo sa nursing home para bisitahin si Lola, okay ba? Nang marinig ito, medyo nahihiya kong sinabi, huwag na, noong huling punta niyo, nalaman na ng buong nursing home. May pupuntahan pa akong school mamayang hapon, uwi ako ng maaga sa gabi. Pagkatapos kong mag-isip, nagtanong ulit ako. Muksuan, hindi ba't gusto mong kumain ng maliit na cake mula sa tindahan na yon? Pag uwi ko mamaya, bibilhan kita, okay? Nang makita ito, napamura na naman si Mang Zeng. Parang nabuksan na ang mga chakra ni Ginoong mo. Bakit parang nagbago siya matapos matulog? Noong nakaraan, kapag nakikita niya ang dalawang binibini, minsan ay hindi siya makapagsalita ng maayos. Ngayon, hindi lamang nagbago ang kanyang paraan ng pagtawag, nagbago rin ang kanyang pananalita, at medyo naglalambing pa siya. Gayunpaman, walang bahid ng pagkagulat si Lo Muki. Sa halip, masaya siyang ngumiti. CJ, gusto ko ng chocolate, kuya. Talagang epektibo nga. Ang galing talaga ni ate. Gusto ni na Weir at Sur ng lasang prutas, di ba? Bibilhan din kayo ni Papa, okay? Hinalikan ko ang dalawang anak ko sa kanilang mga pisngi. Tara na, kumain muna tayo. Pinapanood ni Mang Zeng sa gilid at parang may mali. Parang walang pinagbago si Muksuan, pero parang may iba rin sa kanya. Hayaan na nga, sa isang banda maganda ito. Pagkatapos ng almusal, inalo ko ang dalawang anak ko na maghintay sa akin sa bahay. Pumunta ako sa garahe at kinuha ang aking limitadong edisyon na may batch. Wala akong magawa, masyadong garapal ang Bugatti. Nang makita niya akong nagmamaneho ng may batch, nagulat na naman si Mang Zeng. Unang karanasan sa pagiging mayaman. Sa wakas, handa na si Ginoong mo na maging gigolo. Ipinagmamaneho ni binibining dalawa si Ginoong mo. Nakita ni Mang Zeng si Lo Muki na naghahanda ng umalis, kaya dali-dali siyang nagsumbong sa kanya. Ano pong nangyayari kay Ginoong mo? Suot niya ang relo na binili ni binibining dalaga, at ngayon ay pupunta siya sa nursing home para bisitahin ang kanyang lola. At ipinagmamaneho rin niya ang kotseng binili sa kanya. Nang marinig ito, parang walang pakialam si Lo Muki. Hindi ba't mas maganda yon? Ay, tandaan mong kontakin. Ipadala agad dito ang isa pang kotseng binili para kay kuya. Ginoong mo, tuluyan ka nang nahulog. Bumuntong hininga si Mang Zeng. Magaling na rin si Muksuan dahil nakatiis siya ng matagal. Pero parang may kakaiba pa rin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung paanong pagkatapos lamang matulog ng isang gabi, medyo nagbago na si Muksuan. Sa kabilang banda, hindi ko maiwasang isipin sa loob ng kotse, ang boring talaga ng buhay ng mayayaman. Hindi rin naman ako dati nakasakay sa may batch. Pero kung ikukumpara, malinaw na mas maganda ito kaysa sa may batch ng pamilya mo. Pagdating ko sa nursing home, dala ko ang mga prutas at nutritional supplement na binili ko para kay Lola sa daan. Kilalang kilala na ako ng mga tao sa nursing home. Dati, pumunta sina Lucia at Lo Muki. Direkta silang nagbigay ng tig 2,000 pisong aginaldo sa bawat isa sa nursing home. Pati na ang tagalinis at security guard. Nananghalian din sila mula sa isang 5-star hotel at inanyayahan ang lahat sa nursing home na kumain. Lahat sa nursing home, maging staff o pasyente. Napakabait nila sa akin. Mo, narito ka na. Agad na lumapit sa akin ang isang nurse. Puntahan mo siya. May isang babae na dumating ngayon na may kasamang isang binatang lalaki para bisitahin si Ginang. Hindi naman sila nag-away pero hindi maganda ang hitsura ni Ginang. Babae, batang lalaki. Nang marinig ko ang sinabi ng nurse, hindi ko maiwasang mapangisi. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino yon. Pagdating ko sa silid ni Lola, narinig ko ang isang boses na kinamumuhian ko. Nagsasalita ng mga bagay na nakakadiri. Nanay, bakit kailangan mong gawin ito? Wala ring silbi sa iyo ang paghawak sa mga shares. Binibigyan ka rin ni Mu Changshan at Xiao Xuan ng pagkakataon. Bakit kailangan maging ganito katigas ang isang pamilya? Kinyi. Ang aking tunay na ina, si Kinyi, ay ang presidente ng alahas at mayroon talagang napakagandang mukha. Ang aking hitsura ay ganap na nagmana. Lahat ng mga bentahe niya at ng aking ama na si Mu Changshan. At sa likod niya ay nakatayo ang isang binata na nasa 20. Ang pangalan ng taong ito ay Jiang Sisong, ang katulong ni Kinyi. O anak na lalaki na nakita niyang lumaki mula pagkabata. Ganito, bawat isa sa 5% kay Xiao Xuan at Jinpeng. Alam mo na hindi nagtatrabaho si Xiao Xuan sa kumpanya. Hindi nararapat na bigyan siya ng maraming shares. Matyagang nagpapaliwanag si Kinyi. Habang nakatingin sa bintana ang lola sa kama, maputla at hindi nagsasalita. Tinitigan ni Auntie Zhang na nag-aalaga kay Lola, si Kinyi.
Kung hindi dahil sa utang na loob ni Lola sa kanya, gusto niyang sampalin ito. Nanay, bakit kailangang gawin ito? Ang pamilya ay naging ganito dahil mali ang pagpapalaki mo kay Xiaoxuan noon. Naiintindihan ko na pinalaki mo siya at mahal mo siya. Pero ngayon, hindi mo nakikita ang iyong biyanan isang beses sa isang taon. Walang saysay na maging ganito. Hanggat ibibigay mo ang mga shares. Gagarantiyahan ko na hindi hahabulin ng biyanan mo at ni Changshan ang mga bagay tungkol sa iyo at kay Xiaoxuan. Nang marinig ito, malamig na ngumiti si Lola. Oh, maraming salamat sa inyo. Mali ang pagpapalaki ko sa aking anak. Unang beses kong narinig ang tungkol sa isang ina na nagtapon ng anak na 7 o 8 taong gulang. Sa kanyang biyanan at hindi ito inalagaan. Nang may nangyaring problema, sinisisi nila ang biyanan. Kinyi, napaka-aktibo mo sa pagpapalaki ng mga anak ng iba. Hindi mo pinapansin ang iyong sariling anak. Nag-iwan ako ng paraan para sa aking apo at mali pa rin. Si Kinyi ay sinabihan ng harapan ni Lola. Ang kanyang mukha ay namula at pumutla. Ngunit wala siyang paraan para sumagot. Sa sandaling ito, si Jiang Sisong sa gilid ay nagsabi na may pekeng ngiti. Ang kanyang boses ay kasing lambot at walang lakas ng kanyang ngiti. Lola, hindi tama ang sinabi mo. Dati ay pinalaki ni Ninang ang mga kapatid ni Sisong ng mag-isa. Wala siyang paraan para paalisin ang kanyang kapatid. Nang makita ito, walang pakundangang pinutol siya ni Lola. May karapatan ka bang magsalita dito? Kinyi, ito ba ang magandang bata na pinalaki mo? Nakikisali ang isang tagalabas sa usapan ng mga nakatatanda. Nay, huwag mo siyang pahirapan. Isang salita pa lang ayaw mo na akong magsalita. Noong una, kung paano ninyo basta na lang ininsulto ang apo ninyo. Sino ba talaga ang anak mo o sadyang nagpapakatanga? Hindi man lang binigyan ni Lola ng kahit kaunting respeto si Kinyi. Sabi ko na nga ba, ang mga parte ay para sa apo kong si Moksuan. Sabi nga sa kasabihan, sa harapan ng bulwagan nagtatawanan, si Xia Cheng ay masaya. Sino sa inyong pamilya, maliban kay Xiaoxuan, ang nakagawa nito? Si Mo Jingping ba o ang 3 mong anak na babae? At sino ba ako, matandang babae, para hindi kilalanin ang mga apot-apo ni mo? Hindi rin ako karapat-dapat na maging masaya si Xia Cheng sa akin. Kung may oras kang magsayang ng daldal dito, mas mabuti pang umuwi ka at payuhan ang iyong asawa at biyenan. Ang ginagawa ng tao, nakikita ng Diyos, naglilihi pero hindi nag-aalaga. Mangahas ka pang dalhin si Xiaoxuan, hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Galit na galit si Kinyi, tiningnan ng masama si Lola at malamig na ngumiti. Ina, gusto mo na bang tuluyang sirain ang ating relasyon? Maliban kay Moksuan na swale na anak at 10% ng parte, ano pa ang mayroon ka? Hindi ka kinikilala ng iyong asawa at anak, hindi mo pinapansin ang 3 apo mong babae at 1 apo mong lalaki. Alam ko na kung ganito ka, hindi ko rin hahayaan na maging ganyan ang anak ko. Maging ano? Ito ako, walang ekspresyon na naglalakad papasok. Nang makita ako ni Jiang Sifeng, instinct na umatras ng 2 hakbang at nagtago sa likod ni Kinyi, ngunit hindi ko man lang siya tiningnan. Huminto ako sa tabi ni Lola at mahinahong sinabi. Lola, ilalabas ko na sila. Mutsuan, wala ka bang galang? Nagsasalita ang mga nakatatanda. Sinasadya ni Kinyi na gamitin ang sinabi ni Lola para inisin ang maglola. At isa pa, ako ang nanay mo, hindi mo ba ako nakikitang nakaupo dito? Kin, sabihin mo na lang sa labas kung may sasabihin ka. Hindi ako lumingon, sa halip ay inalalayan si Lola na humiga at tinakpan siya ng kumot. Patuloy ka lang sa pagsasalita ng walang kabuluhan dito. Alam mo ang kaya kong gawin. Hindi kita sinasaktan dahil ina kita sa biological na paraan. Hindi sinasaktan ni Kinyi ang mga babae. Pero hindi ko masisiguro ang bakla sa likod mo. Galit na tumayo si Kinyi, pero hindi siya nangahas na magsalita pa. Alam niya kung ano ang kaya ni Moksuan. Siya ang saradong disipulo ni Master Zhang ng Gu. Lola, aalisin ko na sila at babalik para makipag-usap sa iyo. Inilagay ko ang mga prutas at nutritional products sa bedside table at lumingon kay Auntie Zhang. Auntie Zhang, mayroon ditong sariwang cherries. Pakihugasan mo at pakikain kay Lola mamaya. Sige na, Xiaoxuan. Sinulyapan ni Auntie Zhang si Kinyi. Kung may problema, sabihin mo lang. May alam din ako. Hindi kita sinasaktan bilang babae, pero ako kaya ko. Nang marinig ito, umiti ako at kumaway bago lumingon sa aking ina. Agad akong naging malamig ang mukha at itinuro ang pinto. Sabihin mo sa labas. Hindi rin nangahas sina Kinyi at Jiang Sifeng na inisin ako. Kaya napakagatlabi na lang sila at lumabas. Bumaba silang 3 at pumunta sa courtyard ng sanatorium. Naiinip kong sinabi. Kin, noong nakaraan, sinabi na ni Lola na kung gusto mo ang mga parte, maaari kang bumili ng katumbas na halaga. Hindi ka maglalabas ng kahit 1 sentimo para sa parte ng isang kumpanya na nakalista sa stock market. Mukhang pinaglalaruan mo ako. Moksuan, bakit kailangan niyong maglola? Bakit kailangang maging malinaw ang pamilya? Hindi dahil ayaw kong ibigay sa iyo ang mga parte ni Lola. Ganito na lang, bibigyan kita ng 3% ng parte ng Kin's Jewelry. Sapat na ang pera na ito para gastusin mo habang buhay. Tumigil ka, Kin, pinutol ko na ang relasyon ko sa pamilya mo.
Itinuro ko si Jiang Sifeng sa gilid at sinabi ng may pangungutya. Ang iyong kinakapatid na anak ay may 0% ng parte sa Kins. Ako ay 3% lang. Hindi ganyan ang paggawa ng negosyo. Si Sifeng ay inalagaan ko mula pagkabata at sinunod ako mula pagkabata. Hindi maganda ang katawan mo pero nagtatrabaho ka pa rin sa kumpanya ko bilang masipag na assistant. Ikaw naman, sabay pa tayong nagdesisyon na paalisin ako. Ngayon sinasabi mong hindi ako masunurin, dinilaan na ng aso ang mukha mo, kina presidente. Nang marinig iyon, agad na humarang si Jiang Sifeng kay Kinni. Nakakabatang kapatid, bakit mo nasasabi yan? Hindi rin naman kasalanan ni mama, sisihin mo na lang ako. Tumabi ka. Tinatamad pa akong makipagtalo sa kanya, pagkatapos ay kinuyom ko ang aking kamao. Nang makita kong tatamaan si Jiang Sifeng, nagtago na naman siya sa likod ni Kinni. At sa mga mata ni Kinni ay may bahid ng pagkasuklam na halos hindi mapansin. Hindi kay Muksuan, kundi kay Jiang Sifeng. Sa susunod, huwag na kayong pumunta. Hindi na magtatagal ang lola ko. Sinasabi ko ito habang ang tingin ko kay Kinni ay may halong puot. Kin, presidente, ikaw, ang asawa mo, ang biyenan mo, pati na ang mga anak mo kasama itong anak sa labas. Sumpa ko sa inyo, sana'y hindi kayo mapabuti. Nang marinig ni Kinni ang aking sumpa na may halong puot, bahagyang kinabahan siya. Pero ayaw pa ring magpatalo at pinangaralan ako. Muksuan, ikaw na suwail. Pareho kayo ng lola mo nakapagbasa ng ilang libro. Akala mo kung sino kang magaling, mataas ang tingin sa sarili. Mas hindi ka pa rin kasing galing ni Jinpeng, mas hindi kasing galing ni Sifeng. Nang marinig iyon, tiningnan ko silang dalawa na may halong panunuya. Tutal naman, anak-anakan mo siya mula pagkabata. Tingnan mo kung gaano siya kapakinabang, sinipsip ka na niya ng husto. Kin, presidente, ang galing mo talagang maglaro. Anong sinasabi mo? Isang salita ko lang ay nagpamura na si Kinni, ang presidente. Parang ale. Anong pinagsasabi mo? Ito ba ang asal ng isang estudyante ng Kyoto University? Nang makita ko ang itsura niya, tinatamad na akong tingnan siya. Tama na nga, kasalanan ko pa. Sa panahon ngayon, dahil sa mga taong katulad ninyo, ang kininong at ninang ay naging masama na ang kahulugan. Sadyang huminto ako saglit, pagkatapos ay sinabi ko na may halong ngisi, malay mo, anak mo pala siya. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag na kahit saan ka magpunta, kasama mo siya? Nang marinig iyon, namutla ang mukha ni Kinni. Nagsimula ring umiwas ng tingin si Jiang Sifeng. Nang makita ko yon, malamig akong umisi. Tama nga ang sinabi ng mga tauhan ni Lucia at Lo Muki. Bumalik ka at sabihin mo kay chairman mo, kung gusto niyo ng parte, magbayad kayo. Ayoko na siyang tignan, nasusuka ako. At huwag niyo na akong kausapin at ang lola ko na parang malapit tayo. Kung kinikilala ka namin, ibig sabihin, bulag ang nanay ko at ang lola ko. Kung hindi ka namin kinikilala, isa ka lang utot. Nang marinig yon, nagalit si Kinni at sumugod sa akin. Itataas na sana niya ang kamay niya para sampalin ako. Pero agad kong hinawakan ang kamay niya. Gusto mo pa akong saktan? Dati, ang tanga ko para ituring kang nanay. Kinni, huwag mo akong pilitin na manakit ng babae. Magsasalita pa sana si Kinni, pero nang makita niya ang relo ni Muksuan, bahagyang natigilan siya. Dumalo si Kinni sa paglulunsad ng bagong produkto ng Roger Dubuis, isang tingin lang ay nakilala niya na orihinal ang relo ni Muksuan. Anong relo yan? Tiningnan ko ang relo ko at hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Naiinip kong sinabi na wala kang pakialam, pagkatapos ay tumalikod ako at pumasok sa ospital. Ayos ka lang ba? Nang makita ni Jiang Sifeng na umalis na si Muksuan, saka siya lumapit. Umuwi na kaya muna tayo. Kung nandito ang nakakabatang kapatid, baka hindi na tayo makapag-usap. Hindi sumagot si Kinni, sa halip ay nakatulala lang siya habang nakatingin sa likod ni Muksuan. Nang itaas ni Muksuan ang kanyang kamay para tingnan ang relo, mas nakumpirma niya na orihinal iyon. Limitadong edisyon na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong yuan. Hindi kayang bilhin ni Muksuan ang parte ni Lola, pero inutusan niyang kaltasan ng maraming dibidendo sa katapusan ng taon, diretsong kaltas na 2 o 300,000. Sumama ka sa akin sa nursing home, may mga bagay akong kailangang itanong. Sa kabilang banda, nagtatrabaho sa opisina si Lucia, nang biglang may mensaheng dumating sa kanyang cellphone. Sinulyapan niya ito, bahagyang nakakunot ang kanyang noo, pagkatapos ay pinindot ni Lucia ang intercom, at agad na bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa edad 30 mahigit ang pumasok, siya ay matangkad, parang isang tuwid na puno ng poplar, nakasuot ng itim na suit ng babae. Mayroon siyang maikli at profesional na buhok, at mukha siyang masungit. Ate Hui, nagtatanong si Kinni tungkol sa atin sa nursing home, pero hindi niya alam na ako at si Mokin ito. Kalmadong sinabi ni Lucia, mukhang kinukulit na naman niya ang lola ni Xiaoxuan, bigyan mo siya ng gawain. Nang marinig ito, tumango si Ate Hui, naintindihan ko, miss. Gusto mo bang papuntahin ko ang kapatid ko para bigyan siya ng babala? Hindi na kailangan, huwag tayong makialam sa kanilang 3 pamilya, may silbi pa sila. Ngumiti si Lucia.
Ngunit ang ngiti ay may bahid ng pagiging malupit. Sa panig ni Lola, ginawa na ng Miss ang lahat ng makakaya niya noon. Bumuntong hininga si Ate Hui, kung hindi dahil sa inyo at sa ikalawang Miss na gumastos ng pera para umupa ng mga eksperto, umaasa na sana'y umalis na si Ginang mo noon. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Luosia ay naging bahagyang malungkot. Iyon lang ang nag-iisang kamag-anak ni Xiaoxuan, gusto ko lang siyang maging masaya. Sige, gawin mo na, Ate Hui, humanap ka ng paraan para ipaabot ang balita sa pamilya mo, hindi ko kailangan ang mga bagay nila. Mas marami akong maibibigay kay Xiaoxuan, pero kailangan nilang magbayad para sa mga parte. Humanap ka ng paraan para pilitin silang bayaran ito sa tamang presyo. Bilhin ang mga parte sa kamay ni Lola. Sa nursing home, nakaramdam ng pagkahilo si Kinnie. Ipinakain niya sa lahat ng nasa nursing home ang mamahaling takeaway mula sa isang 5-star hotel at nagbigay pa ng tig 2,000 pisong sobre. Nang maalala ni Kinnie ang mahigit 4 na milyong nasa kamay ni Moksuan, napakagat siya ng labi. Mayroon bang nagtustos kay Moksuan? Ang suwail na anak na ito, hindi nakakapagtakang matagal na siyang walang kontak sa pamilya. Mahinang tawag ni Jiang si Feng, ngunit tiningnan siya ng masama ni Kinnie, at mahinang sinabi, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Nang marinig ito, agad na nagbago ng pananalita si Jiang si Feng, ina, mas mabuti pang sabihin mo sa iyong asawa, kinupop na talaga si Moksuan. Ang kahihiyan ang mapupunta sa ating pamilya kapag kumalat ito. Hindi sumagot si Kinnie, sa halip ay hinila niya ito palabas, at huminto sa mismong gate ng nursing home. Mahinang sinabi ni Kinnie, kailangan kong tanungin ang suwail na anak na ito kung sino ang kasama niya, bata man o matanda. Kung sino man ang makapagbigay ng ganoong kalaking halaga, malamang na hindi basta-basta, kung makakonekta lang ang suwail na anak na ito sa isang mayamang pamilya. Malamang na hindi maitatago ang tungkol kay si Kong. Pagbalik ko sa silid, tiningnan ako ni Lola, at nag-aalalang nagtanong, hindi ka ba pinahirapan ng tangang ina mo? Ayos lang ako, Lola, hindi ko na siya ina. Kumuha ako ng mansanas mula sa bag at nagsimulang magbalat gamit ang kutsilyo. Huwag ka nang masyadong mag-isip, ibigay na lang natin sa kanila ang mga parte kung gusto nila, ikaw na bata ka, sayo yan. Galit na sinabi ni Lola na ang kanang mo, sa kamay ng iyong ama at ni Mo Jingpeng, ay katapusan na rin. Samantalahin mong may lakas pa ako, kunin mo na agad ang perang ito para sayo. Magtagumpay ka man o hindi sa mga anak ni Luo, sapat na ito para sayo. Hindi ako nagpapanggap na mabait, kundi dahil sa pagkakakilala ko sa mga tao ng mo, kahit anong gawin ni Mo Jingpeng, tama lang. Kahit kaunti lang ang gastusin sa akin, parang kinukurot sila. Lola, may itatanong ako sa inyo, kung maghiganti ako sa aking mga magulang at lolo. Mapupuot ka ba sa akin? Hindi sumagot si Lola at hindi rin tinanggap ang mansanas na inabot ko. Napabuntong hininga ang matandang babae. Kasama ang kaunting kawalan ng pag-asa, sinabi niyang, alam kong galit ka sa kanila. Pag pumikit na ako, kahit anong gawin mo, wala na akong pakialam. Hula ko na iyon ang sasabihin ni Lola. Sa huli, asawa niya iyon ng kalahati ng buhay niya, at nagmahalan din sila noon. At ang anak na pinalaki niya. Sa totoo lang, hindi naman ganyan ang iyong ama noon. Dahil iyon sa babaeng iyon. Tumingin si Lola sa labas ng bintana, puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata. Kasalanan ko. Kung natuklasan ko lang sana noon, hindi sana naging ganyan ang iyong ama. Si President Qin ba? Nang marinig ang tanong ko, umiling si Lola at sinabing, hindi. Ang una niyang pag-ibig, isang mananayaw na nagngangalang Liu Zhen. Tama na, huwag na nating pag-usapan. Xiaoxuan, bumalik ka na at gusto kong matulog. Nang marinig iyon, wala na akong sinabi. Sinabihan ko si Lola na magpahinga, at pagkatapos ay nagpadala ako ng 10,000 yuan kay Aunt Zhang. Bagaman patuloy na tumatanggi si Aunt Zhang, iginiit ko pa rin na ibigay sa kanya ang pera. Xiaoxuan. Hinihila ni Aunt Zhang si Moksuan palabas ng ward. At pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses at sinabing, madalas nang matulog si Lola nitong mga nakaraang araw. Pababa na rin ng pababa ang kanyang diwa. Dapat kang maghanda sa iyong puso. Alam ko, Aunt Zhang. Tumango ako. Alam ko rin na ang 2 taon ni Lola ay binili ni Luosia at Lomuki sa pamamagitan ng pagkuha ng mga eksperto sa mataas na halaga at gumastos ng 2 o 3 milyong yuan. Halos kada araw, pumupunta ako sa nursing home, kahit gaano ako kabisi, tinitingnan ko si Lola. Pagkatapos kong magpaalam kay Aunt Zhang, lumabas ako ng nursing home. Papunta na sana ako sa parking lot nang harangin ako ni Kinnie at Jiang Sifeng. May iba pa ba? Ayaw kong magkaroon ng masyadong maraming gulo sa kanila. Malinaw kong sinabi ang dapat kong sabihin. Nang marinig iyon, malamig na ngumiti si Kinnie. Moksuan, ang galing mo ah. Hindi nakapagtataka na napakatigas mo. Estudyante ng Kyoto University, pinapakain pala ng matandang babae. Wala ka bang kahiyan? Narinig ko na hindi pa umaalis ang 2 hanggang ngayon, natakot sila na nalaman nila ang ginawa ni Luosia kanina. Ang ginawa nila sa nursing home. Akala mo ba lahat katulad mo? Lumingon ka at tingnan mo ang nasa tabi mo. Anong nangyari sa'yo?
Dahan-dahan lang, baka mapahamak mo pa si Lola sa kama. Nini, huwag kang magnini dyan. Sabihin mo sa akin, bakit mo siya kasama saan ka man magpunta? Bakit kailangan kong magpaliwanag sa'yo? Kaya bakit kailangan kong sabihin sa'yo kung ano ang nangyayari? Halos mabulunan si Kimi sa sinabi ko, at itinulak ko siya palayo, dumiretso sa parking lot. Ang suwail na batang ito, habang hinihimas ni Kimi ang kanyang dibdib, sinulyapan niya si Jiang Sifeng. Bakit hinahayaan mo siyang inisin ako? Ano ba, ang totoo, napakaliit ng loob ni Jiang Sifeng. Nandoon din siya noong ako ay nasa mo, sa mismong pangangatawan niya, isang sipa ni Muksuan ay kaya siyang itapon sa iiksi. Kalimutan mo na ang pangangatawan mo, bumuntong hininga si Kimi, ang suwail kong batang ito. Bago pa siya matapos magsalita, pinatakbo ko ang limitadong edisyon ng My Batch, at huminto sa harap niya, dahan-dahang bumaba ang bintana, at nang uyam na sinabi. May naghatid pala sa iyo si President Qin. Sa nakita ni Kimi, tuluyan siyang natigilan, mahigit 4 na milyong original na Night Limited Edition na My Batch. Gaano kaya ako kamahal ng babae sa likod ni Muksuan? Habang si Jiang Sifeng ay sumulyap sa akin na tila nanalo sa pustahan, at agad na yumuko na parang takot na makita niya ako. Pagdating sa Kyoto University, pagkaparada ko ng kotse, nakatanggap ako ng video call, ang nakalagay ay loon na nakababatang estudyante. Pero karaniwan kapag tumatawag sila sa akin na magkapatid, tungkol iyon sa mga bata, at tama nga pagkasagot ko ng video. Dalawang malulusog na mukha ang nakasiksik sa harap ng cellphone, sa likod ay nakangiting nakatingin si Loomuki sa kanila, Papa, Papa. Nang makita ko sila, ang inis ko kay Kimi kanina ay biglang nawala. Sige, magiging abala pa si Papa ngayong hapon, sisiguraduhin kong uwi ako agad, okay ba yon? Buong pagmamahal kong tinitingnan ang dalawa kong anak. Sa labas tayo kakain ng hapunan, kuya, anong oras ka matatapos? Tandaan mong sunduin mo ako. Sige, alam ko. Pagkatapos kong kausapin at lambingin ang dalawa kong anak, binaba ko na ang video call at bumaba ng kotse, hindi ko akalain na ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko. Narinig ko ang isang mapanuya na boses na nagsabi, ang galing mo naman, Kuya Muksuan. Nang marinig ko ang boses na ito, nawala agad ang anumang bakas ng init sa mga mata ko. Paglingon ko ay nakita ko si Mu Jingpeng at isang mataba na lalaki na kasama niya, at kasama rin niya ang kanyang babaeng sekretarya. Ang matabang lalaki sa tabi niya na mukhang nagtatagumpay, ay nagngangalang Chen Jiahao, isa ring anak ng mayaman. Noong high school ay kaklase ko siya, noon ay binubuli siya dahil sa labis na katabaan, ako pa ang nagtatanggol sa kanya. Kalaunan, tulad ni Suyanran, ay pinagtaksilan niya ako. Tumingin si Mu Jingpeng sa aking limitadong edisyon ng My Batch, at nakita ang isang bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay malamig na sinabi. Ayos Muksuan, hindi na sayang ang mukha mo, nakabingwit ka na naman ng mayamang babae. Hindi ako nagulat sa nakita ko, ganyan talaga ang kapatid kong, diretsong manghusga. Ayokong magsayang ng oras sa kanila, hindi ko man lang sila tinitignan, aalis na sana ako nang biglang humarang si Mu Jingpeng. Humarang siya sa harap ko, at naglahad ng kamay sa sekretarya, na agad namang umintindi. Inabot niya ang isang mamahaling imbitasyon, umisi si Mu Jingpeng at sinabing, ang engagement party namin ni Yanran. Hindi naman siguro ako tatanggihan ng kapatid ko, di ba? Pero sa totoo lang, ayaw kitang pagbigyan. Napapailing na lang ako habang inaayos ko ang salamin ko. Napansin ko, nakakatawa ka rin, Mu Jingtong. Ang ayaw ko, pinapahalagahan mo. Ang ayaw kong maging girlfriend, papakasalan mo. Ikaw ba'y kahina-hinalang user o profesional na tagakuha ng basura? Sa isang salita, ang mukha ni Mu Jingtong ay naging kulay atay. At si Chen Jiahao ay nahiya rin. Alam ko kung ano ang pinoproblema mo, walang iba kundi ang takot mong bumalik ako at agawin ang pamilya mo. Sa loob ng maraming taon, nagpapakahirap ka. Hindi ba't iyon naman ang gusto mo? Nakapamaywang ako, walang pakialam na nakangiti. Naglayas na nga ako, di ba? Mahigit 3 taon na, bumalik na ba ako? Bakit, natupad na ang gusto mo, sumusulpot ka pa ring parang aso? Gusto mo bang mawalan ulit ng ngipin? Nang marinig ito ni Mu Jingtong, umurong siya ng 2 hakbang. Alam niya kung gaano ako kalakas. Pero ayaw niyang magpatalo. Yene, buti naman at alam mo. Pero hindi rin naman kita pinuntahan. Huwag kang mag-feeling. Akala mo ba, dahil nagpababay ka sa matandang babae, may karapatan ka ng kalabanin ako? Ako ang nag-iisang tunay na anak ng pamilya mo. Ikaw ay basurang pinalayas ko sa bahay. Itama ko lang, ako ang ayaw sa inyo. Bigla kong naramdaman na nag-aaksaya lang ako ng oras. Tiningnan ko ang relo ko at nagpakita ng pagkayamot. Kung walang importante, tumabi ka. Huwag mong sayangin ang oras ko. Umalis ako sa Kyoto University. Sumakay sa kotse at umalis ang 3. Wala naman talaga siyang inaasahan. Sinama niya si Chen Jiahao para inisin ako. Pero siya pa ang nainis ni Muksuan. Kuya Tong, wala na bang paraan? Maingat na tanong ni Chen Jiahao. Hawak niya ang 0% ng shares. Pagkatapos nito, galit na galit ang matandang babae dahil hindi niya ako gusto.
Hindi niya basta-basta bibitawan ang mga shares. Napakuyom ng kamao si Mo Jingtong. Dapat kong makuha ang mga shares. Hindi ko siya bibigyan ng kahit isang sentimo. Ang lahat ng pag-aari ng pamilya mo ay akin. Hindi mo kailangang matakot, young master mo. Lumapit si Zheng Shu na nakapamaywang. Mayroon siyang maamo na ngiti sa kanyang mukha. Hindi mahalaga kung sino kami. Inutusan kami ng aming amo na magbigay sa iyo ng mensahe. Kung ayaw mong may mangyari kay Liu Zhen, kumbinsihin mo ang iyong ama na personal na pumunta sa nursing home. Bilhin ang mga shares sa kamay ng matandang babae mo sa tamang presyo. Pagkatapos magsalita ni Zheng Shu, naglabas siya ng isang litrato. Pagkatapos ay ibinigay kay Mo Jingtong. Nakita ang litrato. Naramdaman ni Mo Jingtong na parabang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Mo Changshan kung malaman niya ang ginagawa niyo ni Liu Zhen? Hinila ni Zheng Shu ang malinis na puting guwante sa kanyang kamay. Natatakot ako na hindi siya titigil hanggat hindi kayo nilalapnosan ng balat dahil kay Mo Changshan. Pumapayag ako. Nagmamadaling itinago ni Mo Jingtong ang litrato. Hindi nakita ni Chen Jiahao. Pero nang makita niya ang mukha ni Mo Jingtong, nakaramdam siya ng pagtataka. Sige, hindi na ako manggugulo. Kinawayan ni Zheng Shu ang kanyang kamay. Ang mga bodyguard na nakaitim ay tumalikod at sumama sa kanya sa kotse. Hanggang sa makaalis ang kotse. Nalungkot si Mo Jingtong at napaluhod sa lupa. Walang buhay ang kanyang mga mata. Kuya Tong, ikaw. Magbubukas pa sana ng bibig si Chen Jiahao. Pero bigla akong hinawakan ni Mo Jingting sa kwelyo at mariing sinabi, bawal mong sabihin kanino man ang nangyari ngayon. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Pumayag ang alyansa ni na Wenyan at Chen Jiahao, pero nang tumalikod si Mo Jingting at umalis kasama ang sekretarya. Tinitigan niya ako ng masama at sinabi sa mahinang boses, maghintay ka lang, Mo Jingting, mapapatay din kita. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Mo Jingting ay hindi niya naintindihan. Kung kaya niyang ipagkanulo si Moksuan na nagligtas ng buhay niya, bakit hindi niya siya ipagkakanulo? Sa kabilang banda, pagkalabas ko ng eskwelahan. Bumili muna ako ng 4 na pirasong maliit na cake sa bakashop. Bukod sa para kay Lomuki at sa mga bata, may dala rin akong vanilla flavor para kay Lucia. Pagkatapos, pumasok ako sa Lucia Mansion na dala-dala ang cake. Hindi ko inaasahan na pagkalabas ko ng elevator, niyakap ni na Lucia at Luoxui ang mga binti ko. Lumapit si Sister Hui na nakangiti at sinabi, Mo, ako na ang magdadala nito para sa inyo. Salamat, Sister Hui. Dali-dali kong ibinigay kay Sister Hui ang mga dala ko at yumuko para buhatin ang 2 bata. Bakit kayo nagmamadaling hanapin ang daddy nyo? Sakto namang wala akong ginagawa sa ngayon, nakangiting sabi ni Lucia. Bumili ka na naman ng masasarap na pagkain. Nangako akong bibili ng maliit na cake para kay Muki at sa mga anak natin. Naaalala kong gusto mo ang vanilla flavor, kaya bumili rin ako para sayo. Binuhat ko ang mga bata at tiningnan ko sina Lucia at Lomuki. Pero hindi ko napansin na hindi maganda ang tingin ko sa kanila. Hindi maganda ang tingin ko sa kanila. Nakangiting sabi ni Lucia, bumili ka na naman ng masasarap na pagkain. Nangako akong bibili ng maliit na cake para kay Muki at sa mga anak natin. Naaalala kong gusto mo ang vanilla flavor, kaya bumili rin ako para sayo. Binuhat ko ang mga bata at tiningnan ko sina Lucia at Lomuki. Pero hindi ko napansin na hindi na umiiwas ang tingin ko. Sa halip, may bahid na itong lambing at pagmamahal. Siya, ihahatid ko muna ang mga bata sa baba. Hindi na kailangan. Ang plano ko sana ay dalhin ang mga bata sa pribadong restaurant na pinagpareserba ko. Sakto namang may business meeting si Kuya Tang, kaya pinapunta ko na lang siya roon. Sister Hui, paki-arrange na lang na mag-order ng pagkain para sa amin. Nang marinig ang utos ni Lucia, dali-daling kinuha ni Sister Hui ang kanyang cellphone para mag-utos. Kuya, magpahinga ka muna sa lounge, pagmamadali ni Lomuki. Naghihintay na akong kumain ng maliit na cake. Napilitan akong magpaubaya sa pagmamadali ni na Lomuki at ng mga anak ko. Si Lucia naman ay nakangiti lang at sumunod sa amin papasok sa lounge. Tumingin si Sister Hui sa likuran namin sa sinasabing pamilyang ito at nakaramdam siya ng saya at pangamba. Dahil sa estado ng 2 anak ng may-ari, walang makakapigil sa kanila na magkaroon ng isang lalaki para sa 2. Pero tama ba ito para kay Moksuan? Malaki ang lounge at may 2 kama dahil ginagamit ng magkapatid ang isang lounge. Kaya lahat ng gamit ay doble. Tumingin si Lucia sa akin na naghahati ng pagkain para sa mga bata at sinabi, bakit hindi ka na lang dito matulog ngayong gabi? Bukas, pareho kaming libre ni Muki. Balak naming isama ang mga bata para maglaro. Pwede ka bang mag-leave, Xiaoxuan? Pagkarinig ko nito, kinuha ko ang cellphone ko. Pwede naman, sasabihin ko lang sa advisor ko. Bukas siguro walang gaanong mahalaga, kaya doon na lang tayo sa presidential suite na pinareserve ko, ngumiti si Lomuki. Sa oras na yon, sa isang kwarto si Kuya kasama ang mga anak, sa isang kwarto naman kami ng ate ko, Ginen, sige. Sakto namang kakatok para maghatid ng inumin si Ate Hui. Nang marinig ang sagot ko, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya, pero sinulyapan siya ni Lucia.
Nang magtama ang kanilang tingin, agad inayos ni Ate Hui ang mga inumin, walang sinabi. Yung bote ng alak na dala ni Ate Hui noong nakaraan, alalahanin mong dalhin, nang marinig na sinabi iyon ni Lucia. Dali-daling nag-angat ng tingin si Ate Hui, para bang nagtatanong gamit ang kanyang mga mata, pero tumango lang si Lucia. Huminga ng malalim si Ate Hui at tumalikod, alam ko po, dalagang anak, may gagawin na naman ba sila? Tiningnan ni Ate Hui, habang kumakain at nagpapakain sa mga anak ko, hindi niya maiwasang maawa. Nabanggit itong lalaki, tiningnan ko si Ate Hui na lumabas at nagtanong ng may pagtataka, bakit kailangan pang magdala ng alak? May mga bata, huwag kang mag-alala, kuya, isa itong magandang alak, ako at ang ate ko ay umiinom lang ng kaunti minsan. Inilagay ni Lomuki ang isang hiwa ng snow beef sa aking mangkok, alam mo naman na maraming ginagawa ang grupo nitong mga nakaraang araw. Ang pag-inom ng kaunti ay makakatulong para makapagpahinga, dahil diyan hindi na ako nagtanong pa, pagkatapos kumain. Inayos ni Ate Hui ang alak at ang maliit na cake na binili ko para sa kanila, sumabay sa kanilang bumaba. Sumakay sa kotse ang magkapatid at niyakap ang mga bata sa likuran, ipinadala ni Lomuki ang lokasyon sa akin. Hindi kalayuan ang hotel na yon mula dito, hindi nagtagal nakarating din, malaki ang suite at may 2 kwarto. Medyo nagtataka ang 2 munting anghel sa unang pagkakataong tumira sa labas, at nakipaglaro sa akin sa kwarto sandali. Pero dahil hindi sila nakatulog sa tanghali, sa halip nagpunta, hindi nagtagal nagreklamo na sila na inaantok na. Pagkatapos ay inalalayan ko silang magsipilyo, naging maingat si Lucia, nagpabili sila ng mga pajama noong hapon at ipinadala. Pagkatapos magbihis ng pajama ang 2 anak, hindi nagtagal nakatulog na sa kama, si Yaoksuan, inom tayo ng 1 baso. Nakita ni Lucia na tulog na ang mga bata, may hawak na 1 baso ng alak, iniabot sa akin. Nailipat na ang pera sa card mo, congratulations, kung wala kayo swerte lang din ako. Nang marinig yon medyo nahiya ako, dahil ang pagiging matagumpay ko ay dahil sa tulong ni Lucia. Pero nakangiting sinabi ni Lucia, ang swerte ay napupunta rin sa mga taong handa, hindi ba? Ito ay para bang pagdiriwang, dahil diyan hindi na ako nag-isip pa, ininom ko agad ang alak. Pero parang may kakaiba sa lasa, hindi ko alam kung bakit medyo mapait, halika kayo, ako at si Muki. At may sinasabi rin si Huayaw sa'yo, Muksuan, hindi rin ako papayag doon, sa halip ay sumunod ako kay Lucia. Nang makarating sa kanilang silid, pero nang makapasok ako, naramdaman kong medyo nahihilo ako. Bahagyang nanginginig ang katawan ko. Kuya, okay ka lang ba? Agad akong inalalayan ni Lomuki. Bakit sa 1 baso lang ay nahilo ka na ng ganyan? Okay lang ako. Hindi ko pa nasasabi. Bumagsak na lang ako kay Lomuki. Ang tangkad kong halos 100 at 90 ay bumagsak. Kung hindi tumulong si Lucia, baka hindi ako kayanin ni Lomuki. Magkapatid silang 2. Inalalayan nila ako papunta sa kama. Nang makita ito, hindi maitago ang pagkabaliw sa mga mata ni Lomuki, may sakit na ngiti sa kanyang mga labi. Kuya, bakit wala ka pa ring pag-iingat? Kunin mo muna ang mga bata sa katabing silid. Hinihintay na ng yaya na ipinadala ng ahensya. Marahang hinaplos ni Lucia ang mukha ni Muksuan, ngunit ang kanyang pag-aari na parang baliw sa kanyang mga mata ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba. Sa kabilang banda, sa loob ng villa ng pamilya Su, Miss, kailangan pa bang kumpirmahin ang mga detalye ng engagement party? Ngunit wala man lang siyang natanggap na sagot sa buong seremonya. Medyo paos ang boses ni Suyanran, kinuha niya ang kanyang cellphone at umakyat sa itaas. Wala pa rin ba siya ang master mo sa listahan ng mga bisita? Nang marinig ito, tumango ang katiwala. Opo, miss. Ipadala ko ba ang imbitasyon sa Kyoto University? Hindi na kailangan. Bumalik si Suyanran sa kanyang silid. Pagkasara pa lamang niya ng pinto, tila nawalan siya ng lakas, sumandal siya sa puting pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Bakit umabot sa ganito? Bigla niyang nahawakan ang pulsera sa kanyang kamay. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng liwanag ang madilim na mga mata ni Suyanran. Hihintayin niya ako. Mabilis na tumayo si Suyanran. Hindi isang taong walang utang na loob si Muksuan. Alam kong ako ang may kasalanan, Muksuan. Mauunawaan niya ako. Nanginig siyang kinuha ang kanyang bag at kumuha ng bagong cellphone Lies card mula rito. Pinalitan niya ito sa kanyang cellphone. Binlock ni Muksuan ang lahat ng kanyang contact information. Kailangan niyang kumuha ng bagong Nice card. Nag-alangan siya ng matagal, tinawagan niya ang numero na lagi niyang nakapin sa itaas. Ang bawat ring ay nagpapakirot sa kanyang puso. Sa wakas, bago pa man otomatikong maputol ang tawag ay sinagot ito. Ngunit kasunod nito, isang magandang boses na may halong katamaran at pagod ang nagpadama kay Suyanran na para siyang nahulog sa isang hukay ng yelo. Sino ito? Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Suyanran na may ibang babae sa tabi ni Muksuan. Noong una, mahal na mahal niya ako, paanong nangyari ito? Sino ka? Kanino itong cellphone? Puno ng galit ang tono ni Suyanran, at nang marinig ang kanyang boses, tila natigilan ang nasa kabilang linya.
Maya-maya ay biglang tumawa. Ah, si Suyanran pala. 11:49 na ng gabi. Hawak ko ang cellphone niya. Sino sa tingin mo ako? Ipasa mo kay Muksuan ang telepono. Pinipigilan ni Suyanran ang sarili na sumigaw, ngunit patuloy na nanginginig ang kanyang boses. Naririnig sa kabilang linya ng telepono. Ngunit tila mas masaya pa. Mukhang hindi pwede. Katutulog niya lang. Abay 4 na oras na siyang tinatanong. Medyo pagod na siya. Gusto mo bang hintayin mo akong gisingin siya? Ang kapal ng mukha mo. Namumula ang mukha ni Suyanran, hindi lamang dahil sa kanyang kausap, kundi dahil din sa direktang pananalita, mas lalo na sa galit at pagkadismaya. Muksuan, bakit ka nagpakababa? Talaga-talagang, paalala ng kapatid ko, ako na ngayon ang babae niya. At saka, nagkaanak pa ako sa kanya. Nakasuot ng robe si Lucia, at mamula-mula ang kanyang mukha. Mahimbing na natutulog ako sa tabi niya, habang lumalabas si Loomuki mula sa banyo, at pinupunasan ng tuwalya ang kanyang ulo. Gayon din, mamula-mula ang kanyang mukha. Lumalabas si Loomuki mula sa banyo, at pinupunasan ng tuwalya ang kanyang ulo. Gayon din, mamula-mula ang kanyang mukha, may bahid ng ngiti. Imposible, paano niya? Walang imposible. Iniwan mo na siya, hindi ba? Panunuksong sabi ni Lucia. Kaya Suyanran, huwag mo na siyang kontakin ulit, kung hindi. Ang boses ni Lucia ay biglang naging napakalamig, kahit na sa telepono, ramdam ni Suyanran. Ang isang lamig na tumatagos sa buto. Pagsisisihan mo ito, pagsisisihan mong minakaw mo siya sa amin ng ilang taon. Amin siya ng magkapatid, sa buhay na ito, sa susunod na buhay, magpakailanman. Seryoso ang banta ni Lucia, walang bahid ng biro, mayroon pangang. Nakakatakot na pagkasira ng ulo at galit. Sino ba talaga sila, magkapatid? Hindi niya maalala ang kanyang nakaraan. Mayroon siyang mga kapatid sa ibang sirkulo, kaysa kay Muksuan. Pamilyar ang tono na iyon sa kanya. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya iyon narinig. Hindi pwede. Hindi totoo. Siguradong hindi totoo. Pagbago ng boses. Siguradong pagbago ng boses. Tila nakahanap ng dahilan si Suyanran para aliwin ang sarili. Ang babaw mo naman Muksuan. Sa ganitong paraan mo itinatago na nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Sigurado akong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Habang tinitingnan ang ibinaba na telepono, nagtataka si Muksuan at walang laman ang kanyang mga mata. Bahagyang nakapikit, tila may malay, ngunit tila wala ring malay. Ate, hindi kaya mapahamak si kuya? Nang marinig ang sinabi ni Muksuan, sinaway ni Lucia si Baitay ng mahigpit, saka siya itinulak sa isang tabi. Kanina'y hindi kita nakitang nag-aalala, huwag kang mag-alala, 1 o 2 beses lang naman, kailangan nating panatilihin ang ilang bahagi ng kanyang kamalayan. Ngunit sa kabuuan ay nasa isang uri ng kalagayang bahagyang tulog at bahagyang gising, kung hindi ka lang nagpumilit. Hindi ko sana ito gagamitin, mas grabe pa sa akin ang resume kanina, hinilot ni Lucia ang aking leg. Mahinang bumubulong, gusto ko, Suan, para akong isang mo. Aktibong hinahalikan ang malapit na si Lucia, pakiramdam ko'y nananaginip ako, na para bang ako'y sinasakop ng 2 babaeng demonyo. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha, ngunit nararamdaman ko sila, ang kanilang nakakabaliw na pagnanais na angkinin ako. At ang boses na para bang pumapasok sa utak, ikaw ay sa amin, mahal ka namin magpakailanman, at kami rin. Kaya huwag kang matakot, mamahalin ka namin, ikaw lang ang mamahalin namin magpakailanman, pakiramdam ko lang. Pagod na pagod ako at walang lakas para lumaban, paulit-ulit na mga bulong na parang Luo, para bang pakiramdam ko ay ganoon. Na si Luo ay nasa kanilang tabi, tila walang masama, matulog ka na, Xiao Xuan. Hinalikan ni Lucia ang aking pisngi, bukas ay hindi mo na maaalala, ngunit ayos lang. Gagawin kitang kusang loob, gagawin kitang hindi na makalalayo sa amin, paggising ko kinabukasan. Pakiramdam ko'y nananakit ang buong katawan ko at sumasakit din ang aking balikat, paano ako nakatulog. Nagulat ako sa ayos ng silid, ito siguro ang silid na tinutuluyan ni Lucia at Loomuki. Gising na si kuya, sa sandaling iyon ay pumasok si Lucia na may hawak na isang baso ng gatas. Umupo sa gilid ng kama na may bahid ng paghingi ng tawad sa mukha, pasensya ka na, Xiao Xuan. Sobrang stressed ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ako makatulog ng maayos, kaya nilagyan ko ng pampatulog ang alak kahapon. Hindi ko masyadong naingatan ang 2 gamot na ito, nang marinig ko iyon ay natulala akong nakatingin kay Lucia, parang may mali sa bagay na ito. Sino ba namang normal ang naglalagay ng gamot sa alak? Tila inaasahan na ito ni Lucia, at itinuro ang bedside table. Tignan mo mismo, hindi kita niloloko, pagkakita ko nito ay sinundan ko ang direksyon ng kanyang daliri, at isang ang kahon ng pampatulog. Ngunit hindi pa rin ako masyadong naniniwala, gaano karami ang inilagay mo, parang kahapon. Nag-isip ako ng matagal pero hindi ko maalala kung anong nangyari kagabi, sa sandaling iyon ay iniabot ni Lucia ang gatas. Sisihi mo na lang kami ni Muki dahil pinainom ka namin ng 2 baso pa, pagkatapos ay natulog ka na rito. Sumama kami ni Muki sa anak namin, nang marinig ko iyon ay nakita ko ang ilalim ng mga mata ni Lucia, walang pigil.
Nakakaramdam ng pag-aalala, nagtanong siya, nag-away ba sina Will at Cher sa harap ninyo? Buti na lang at masunurin ang mga bata. Pero hindi nga komportable ang apat na magkakasiksikan kahapon. Ngumiti si Lucia. Sa totoo lang, gusto sana kitang alagaan, pero lagi mo kaming iniiwasan. Hindi iyon totoo. May sasabihin sana ako, pero bigla na lang inilagay ni Lucia ang kamay niya sa labi ko. Biglaan akong kinilig, kaya namula agad ang mukha ko. Alam kong sa nangyari noon. Hindi mo rin naman gustong makonsensya ng palagi. Dahan-dahang binawi ni Lucia ang daliri niya, at alam mo ring gusto ka ng kapatid ko. Nagkaanak kami sa iyo pareho. May intindihan kong nahihirapan kang pumili. Pagkatapos, kinuha ni Lucia ang gatas. At iniabot sa akin, sabay ngiting tumayo at sinabi, okay lang, kaya kong maghintay. Kaya ring maghintay ni Muki. Uminom ka na ng gatas at bumangon na. Malapit na magtanghali. Nagpa-reserve ako sa isang magandang Japanese restaurant. Maya-maya hahanapin ka na ng mga bata. Nang marinig ko yon, gumalaw ang labi ko, pero wala pa rin akong nasabi. Sa nangyari noon, parang may mali. Pero hindi ko talaga naisip. Napakana pala yon ng magkapatid na Luo. Sa tagal naming magkasama, nararamdaman ko ang pagkiling nila sa akin. Dahil dito, unti-unti akong nagkaroon ng agam-agam. Umalis o manatili. Kay Lucia ba o kay Lomuki? Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Bakit hindi na lang pareho? Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Pero agad kong pinagalitan ang sarili ko sa isip ko. Ano ba ako? Hindi ko nga kayang panindigan ng isa, tapos nangangarap pa akong magkaroon ng dalawa. Pagkatapos, isinantabi ko na ang mga di makatotohanang ideyang yon at bumaling sa magkapatid. At pumunta sa isang Japanese restaurant. Kuya, naalala ko noon ang huling beses na sinamahan mo akong kumain sa Japanese restaurant. Paborito mo ang tuna at cantaloupe melon, di ba? Nakangiting nagdagdag si Lomuki ng snow beef sa plato ko. Naipaalam ko na sa restaurant na ito ng maaga, kaya paniguradong napakasariwa nito. Nang marinig ko yon, yumuko ako at kumain. Ayaw kong tumingin sa kanila. Nagtatakang tumingin si Will sa tatay niya. Tatay, bakit ang pula ng mukha mo? Medyo mainit. Paano di mamumula? Nararamdaman kong may dalawang paa na dumadampi sa binti ko. Tumingin ako kay Lucia at Lomuki na nakangiti. Nakatingin lang sila sa akin. Kumain ka na. Hindi ba't dadalhin pa natin ang mga bata para maglaro mamaya? Yumuko ako at mahinang sinabi, huwag na nga. Okay. Tiningnan ako ni Lucia habang nakahawak sa kanyang baba, ngunit ang sinasabi niya ay sa waiter. Dalhin na ang dessert. Tama, Muksuan, samahan mo ako sa harap para magbayad, okay ba? Sasamahan din kita. Pero isang sulyap lang ni Lucia, hindi na niya inisip ang bata. Nang marinig iyon, labis na galit si Lomuki. Totoo ang kanyang pagkahumaling sa akin, totoo rin ang pagpigil ng kanyang kapatid sa kanyang sariling dugo. Hindi ko maintindihan kaya. Sumunod ako kay Lucia palabas ng silid at nagtanong, anong gagawin natin sa harap? Gusto kong bumili ng sake, maganda dito. Gusto kong tulungan mo akong dalhin ito. Hindi ba pwede paglabas? Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Bigla akong hinawakan ni Lucia sa kamay, pumasok sa isang bakanteng silid sa tabi, at pagkatapos ay hinawakan ang kwelyo ko at itinulak pababa. Mariin niya akong hinalikan sa labi. Si Yaotsuan, yakapin mo ako. May pagnanasa at lambing sa mga salita ni Lucia. Mayroon ding hindi mapigilang pagkabaliw. Tila ninakaw ang kalahati ng galit ko, naamoy ko lang ang masarap na pabango ni Lucia. Paumanhin, si Yaotsuan, gusto kita. Pagkatapos ng halik, malamyos ang mga mata ni Lucia at malambing ang kanyang tono, ngunit blangko ang aking isip. Nang marinig ko ulit na gusto ako ni Lucia, ako na ang kusang humalik. Dahan-dahan kaming dumaosdos pababa sa pader. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang pakiramdam ng humalik sa labas. Ang Lucia na mabait sa akin tulad ng isang ate. Ay talagang ganito kabaliw, mahigpit na yakap ang ulo ko, tila gusto niya akong isama sa kanyang butot balat. Gusto niya akong lunukin sa kalahati. Mahal kita, si Yaotsuan. Bulong ni Lucia sa aking tainga, humihingal. Huwag mo akong iwan, huwag mo akong iwan. Siya, ako in. Bago pa ako makasagot, hinalikan ulit ako ni Lucia ng masakit. Isang bahagyang lasang metal ang dahan-dahang pumasok sa aking bibig. Hindi ko alam kung kaninong labi ang pumutok, ngunit walang pakialam si Lucia. Tila wala siyang pakialam sa anumang bagay, tanging ang lalaking nasa harap niya. Matagal bago bumitaw sa akin si Lucia. Hinaplos niya ang aking mapula at may lipstick na labi at bahagyang ngumiti, sa wakas, kusa mo na akong niyayakap. Siya, ako in. Naguguluhang tumingin sa babaeng nasa harap ko. Bakit ako? Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sabi ko, karapat-dapat ka. Dahan-dahan akong niyakap ni Lucia. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na ito. Dugo. Si Yaotsuan, nakatakda ka na para sa amin ni Muki. Mukay. Tila ako'y nagising bigla, nagpupumiglas na umalis, ngunit tila alam na ni Lucia ang mangyayari. Mahigpit lang niya akong niyakap at ayaw akong bitawan. Hindi ba maganda na ganito na lang? Mahigpit akong niyakap ni Lucia.
Ibinabaon ang mukha ko sa kanyang dibdib. Si Yao Xuan, huwag ka nang mag-isip ng masyado. Basta tandaan mo na ama ka ng mga bata. Ikaw ang lalaki namin, okay? Hindi ka lalaki namin, okay? Hindi ako mamamatay ako. Ang pagsabog na ito ni Lo Shia ay talagang nakakabigla. Pagkarinig niyon, agad akong binitawan ni Lo Shia. Bahagya pa lamang akong nakakahinga. Tila adik si Lo Shia at muli akong hinawakan. Tumunog ang aking cellphone. Nang makita yon, habang inaamoy ako ni Lo Shia, kinuha niya ang cellphone. Isa na namang hindi kilalang numero. Shia, kailangan kong sagutin ang telepono. Hirap na hirap akong huminga. Ngunit hindi talaga ako binigyan ni Lo Shia ng pagkakataong iyon. Muli niya akong inamoy, sabay swipe sa screen para sagutin. Sadyang naka-loudspeaker pa. Mutsuan, ako to, ang pagod na boses ni Suyanran. Matagal na tayong hindi nagkita. Maaari ba tayong magkita? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Suyanran. Ngunit direktang nagsalita si Lo Shia, naglalampungan kami ngayon. Miss Su, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo kahapon? Ikaw na naman? Tila nasaktan si Suyanran, tumaas ang boses niya ng ilang tono. Sino ka ba? Ipasa mo kay Mutsuan ang telepono. Pagkarinig niyon, magsasalita na sana ako. Ngunit muling dumikit si Lo Shia, tila mas masidhi at mas baliw pa kaysa kanina. Pagkatapos ng halik, ngumiti si Lo Shia nang makitang naputol ang tawag, pagkatapos ay dahan-dahang hinaplos ang pisngi ko gamit ang cellphone. Gusto mo bang makipagbalikan sa kanya? Pagkarinig niyon, agad akong umiling. Hindi. Nagtataka lang ako kung bakit niya ako kinontak. Bawal magtaka. Sa susunod, sa amin lang ng kapatid ko ka pwedeng magtaka. Dinilaan ni Lo Shia ang kanyang labi. Tila hindi pa siya nasisiyahan. Tara na, bumalik na tayo. Mamaya na lang bibili ng seke pag-alis natin. Kaya para lang gawin ang bagay na ito kaya siya lumabas. Napabuntong hininga ako, hinayaan kong marahas akong. Hilahin ni Lo Shia palabas ng pribadong silid. Hindi ko inaasahang makakasalubong namin si Lo Muki. Tumingin siya sa pulang-pula naming labi ng kanyang ate. Agad nagbago ang ekspresyon niya at sumimangot. Nang makita yon, nagtanong si Lo Shia na nagkukunwaring walang alam, anong nangyari sa kapatid ko? Bakit parang galit na galit siya? Pagkarinig niyon, sinamaan ni Lo Muki ng tingin si Lo Shia, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ko at umalis. Habang inaayos lamang ni Lo Shia ang kanyang damit, nakangiting bumalik siya sa kanilang pribadong silid. Muki, makinig ka sa akin. Pamilyar na silid, pamilyar na dingding. Ngunit sa pagkakataong ito, si Lo Muki na ang nakaupo sa hita ko. Mas baliw si Lo Muki kaysa kay Lo Shia. Tila isang sakim na hayop, mariin niyang hinahalikan ang aking mukha at labi. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Lo Shia, ayaw kong lumaban. Lo Muki, hindi rin ako lumalaban. Pakiramdam ko mali ito, ngunit tila may isang boses sa aking isipan na nagsasabi sa akin. Sundin mo sila, sila ang pinakamamahal sa'yo. Huwag mong tanggihan ang kanilang paglalambing. Kuya, pinapatay mo ako. Ang kamay ni Lo Muki ay hindi mapakali, ipinasok sa aking damit, hinahaplos ang aking balat. At bigla na lamang nanigas ang aking katawan. Tumunog na naman ang telepono ko. Si Suyanran na naman. Nang ilalabas ko pa lamang ang aking telepono, bigla itong inagaw ni Lo Muki. Mutsuan, ikaw na naman ba ito? Hindi, ako ang kapatid ko. Tila isang munting demonyo na nakikinig si Lo Muki. Ngunit may kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. Ay, mali ang nasabi ko. Pero hindi na mahalaga. Sigurado ka bang gusto mo pang makinig? Diretsong pinatay ni Lo Muki ang tawag. Pagkatapos, tumingin siya sa akin nang may pangungutya sa kanyang mga labi. Hindi pa ba sapat ang ginagawa namin sa ating dalawa? Hindi pa ako nakakapagsalita. Lo Muki, masisira ang bibig ko nito. Ngunit hindi nakinig si Lo Muki sa akin. Sa halip, hinalikan niya ako ng labis-labis tulad ni Lo Shia. Sa sandaling ito, dahan-dahang nahulog ang telepono sa kamay ni Suyanran na nasa kumpanya. Ang mga boses ng dalawang babae ay tila hindi naman kalayuan ang edad sa kanya. Ang bagong telepono na binili ni Suyanran. Itinapon na naman, higit na nang inibabaw sa kalungkutan ang pakiramdam ng pagkapahiya. Mutsuan, kailangan mo ba talaga akong parusahan ng ganito? Nakadapa si Suyanran sa kanyang mesa at nanggagaling ang pinipigilang pag-iyak. Maya-maya, bigla siyang tumayo at padaskol-daskol na pinahid ang mga luha sa kanyang mukha. Mutsuan, akin ka. Hindi ako susuko. Sa kabilang banda, hinihimas ko ang aking bibig na namumula at nangangalay dahil sa halik. May nararamdaman akong hindi tama. Hindi ko na kayang tanggihan ngayon ang masyadong mapagmahal na mga kahilingan ni Lo Shia at Lo Muki. Ang pakiramdam na iyon ay nagpaparamdam sa akin ng hindi komportable at nararamdaman ko na lalong akong nagiging umaasa. Lalong hindi ko kayang iwanan si Lo Shia at Lo Muki. At ang nangyari ngayon ay nagpabawas sa isang emosyon na pinipigilan ko sa loob ko. Ayos ka lang ba? Nakita ni Lo Shia na natulala ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Nang marinig ko ito, bumalik ako sa aking sarili. Medyo nahihiya ako. Gusto kong bawiin ang aking kamay, ngunit mahigpit itong hinawakan ni Lo Shia at nakangiting sinabi. Huwag kang tumanggi, Xiao Xuan.
Nang marinig ko ang sinabi ni Lucia, bumuntong hininga ako. Kaya't hindi na talaga ako gumalaw. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng mensahe ang telepono ni Lucia. Nasa resort na si Suyanran. Agad na nagdilim ang mga mata ni Lucia. Pagkatapos, umiti siya ng bahagya at itinago ang kanyang telepono. Pagkasakay sa kotse, si Lucia biglang nagsalita at sinabi, kung hindi, bisitahin natin si Lola. Ayos lang ba sa'yo, Aksuan? Sa totoo lang, gusto kong isama ang mga bata para samahan si Lola, pero nahihiya akong magsalita. Dahil ang sitwasyon ko ay hindi naman talaga kapuri-puri. Dagdag pa ang trato ng pamilya Luo sa dalawang batang babae. Maayos din silang inaalagaan kaya mas lalo akong nahihiya. Okay lang iyon. Isa pa, gusto rin ng mga bata ang kanilang lola. Totoo namang gusto niyang dalhin ang mga bata para makita ang kanilang lola. Pero higit sa lahat, hindi na siya makapaghintay na makita ang lubusang pagkasawi ni Suyanran. Sa loob ng sanatorium, tinitigan ng lola si Suyanran na tila hindi mapakali at napabuntong hininga. Yanran, lumapit ka. Ako, bilang matandang babae, ay baka may iba pang bagay na dapat malaman, hindi ba? Lola, nagsisisi ako. Hindi napigilan ni Suyanran ang pagluha. Niloko ako ni Mujingtong noong una. Ngayon ayaw ko nang magpakasal. Gusto kong pakasalan si Moksuan. Yanran, ayaw kitang sisihin sa mga nagawa mo noon. Una, para sa kapakanan ng iyong lola, at pangalawa, nakalipas na yon. Nagbago ang tono ng lola at naging mas mahigpit. Pero isipin mo ang nangyari noon, noong inakusahan si Xiaoxuan, anong ginawa mo bago yon? Akala mo ba hindi ko alam? Nang marinig iyon, nanginginig ang labi ni Suyanran habang tinititigan ang lola, gusto niyang magpaliwanag pero walang lumabas na salita. 15 taong gulang kayo nang magkakilala ni Xiaoxuan. Noong naaksidente si Xiaoxuan at nawala ang ilang alaala niya, hindi ko naisip na magkakasama kayo. Ikaw ang nagsabi na gusto mo si Xiaoxuan, kaya pinayagan namin ang kasal. Pero nakikipag-date ka kay Mo Jingtong ng patago kay Xiaoxuan. Tinatanggap mo ang mga regalo niya at pumunta pa kayo sa hotel. Hindi pa ba kayo hiwalay ni Xiaoxuan noong panahong iyon? Tila isang kulog ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, nanginginig ng husto ang katawan ni Suyanran, yumuko siya at hindi naglakas loob na tingnan ang mga mata ng lola. Siguro iniisip mo kung bakit ko alam. Malamig nang umisi ang lola. Ang playboy na si Mo Jingtong ay gumawa ng napakaraming gulo. Kailangan maging maingat ang apo ko. Sinabi ko na yon sa lola mo noon, baka isipin mo na kinakampihan ko si Moksuan. Hindi ka maniwala, di ba? Kinabukasan ay hinamon niya si Moksuan. Hindi mo ba napansin na si Moksuan, simula noong araw na yon, ay nagsimula ng umiwas sa'yo? Akala mo na ang pagpapawalang bisa mo ng kasal at ang pakikipagrelasyon kay Mo Jingtong ang nakasakit sa kanya. Matagal mo na siyang sinaktan, Suyanran. Nang marinig yon, tumayo si Suyanran, nanginginig ang boses na sinabi. Hindi, Lola. Walang nangyari noong araw na yon. Mahalaga ba kung may nangyari o wala? Isang taong may nobyo na pumupunta sa hotel kasama ang ibang lalaki. Sino ang maniniwala na walang nangyari sa inyo? Medyo emosyonal ang lola at ang kanyang hininga. Ay medyo magulo. Hindi na si Xiaoxuan ang batang master ng pamilya mo. Wala na rin akong halaga bilang matandang babae ng pamilya mo. Hindi kayang abutin ng apo ko ang angkan ni Miss Su. Nang marinig iyon, naramdaman ni Suyanran na nagdilim ang kanyang paningin. Akala niya ay hindi alam ni Moksuan ang tungkol dito. Nangako rin si Mo Jingtong na pananatilihin itong lihim para sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na alam na pala ni Moksuan noong una pa lang. Hindi nakapagtataka. Hindi nakapagtataka na noong umalis siya sa pamilya mo at nakipaghiwalay ako sa kanya, kalmado lang siya. Hindi pa man din nakapag-alaala si Suyanran, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo ako sa may pintuan na walang ekspresyon. Tinitingnan si Suyanran, matagal na rin nang makita ko ang lalaking ito na nagpabaliw sa akin. Halos yakapin na ako ni Suyanran dahil sa labis na pananabik, ngunit nang makita niya ang malamig kong tingin. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Suyanran. Suyanran, matagal na tayong naghiwalay. Huwag mo na ring abalahin ang lola ko. Walang bahid ng emosyon o init ang boses ko. Ang dapat mong gawin ngayon ay ang pagpapakasal ni Chubei at Mo Jingpeng, hindi ang pumunta rito. Moksuan. Inabot ni Suyanran ang kamay, gustong lumapit sa akin, pero hindi niya inaasahan. Nasumulpot ang dalawang bata sa magkabilang gilid, tiningnan si Suyanran at saka tumingala sa akin at nagtanong. Sino po siya, Papa? Nang marinig iyon ni Suyanran, nawalan siya ng lakas. Gusto niyang lokohin ang sarili niya na hindi anak ni Moksuan, pero halata naman. Na parang kinopya ang dalawang bata kay Moksuan. Kasal ka na? Hindi pa, pero anak ko talaga sila. Yumuko ako at hinaplos ang ulo ni Will at Suer. Bakit hindi kayo bumati kay Great-Grandma? Great-Grandma, ang dalawang bata. Tumakbo papalapit sa kama. Nang makita ng lola ang dalawang bata, agad siyang napangiti. Dumating na ang mga apo ko. Halika, tingnan ni Great-Grandma kung tumaba kayo. Tulala lang si Suyanran na nakatingin sa dalawang bata. At saka sa akin. Walang emosyon kong tinuro ang pinto at sinabing mag-usap tayo sa labas.
Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at umalis sa kwarto. Nang makita iyon ni Suyanran, agad siyang sumunod. Pagkalabas ng kwarto, nakita niya sina Lucia at Lomuki na nakatayo sa labas. Si Suyanran na may kumpiyansa sa kanyang itsura at katawan. Nang makita niya ang magkapatid, nadama niya na naglalaho ang kanyang ganda. "Hello, Miss Su." Nakangiting binati siya ni Lomuki. Nang makita ni Luoxuer ang ibang tao, agad siyang bumalik sa kanyang malamig na pagkatao. Bahagya lang siyang kumaway. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang nakayakap at tinignan si Suyanran ng may interes. Nang marinig ang boses ni Lomuki, parang nanindig ang balahibo ni Suyanran. Ang boses ni Lomuki ang naririnig niya sa pangalawang tawag. "Kuya, bakit hindi ka nalang bumili ng inumin para sa amin?" Nakangiting sinabi sa akin ni Lomuki na mas komportable kung babae ang mag-uusap. Bago pa man ako makapagsalita, tinapik ni Luoxuer ang likod ng aking kamay at nawala ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malambing na ngiti. "Sige na, walang mangyayari." Nag-isip ako at tumango, lumingon kay Suyanran at sinabi, "Subukan mo pang gumalaw, paano na ang bata sa sinapupunan ni Miss Su?" "Amin yan ng ate ko at ang ama ay si Moksuan." Nakapamiwang si Lomuki sa kanyang mukha. Ay may ngiti ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Sinabi ko ito sa'yo para mawalan ka ng pag-asa at hindi ako natatakot na sabihin mo ito sa iba. Matalino si Miss Su, alam mo ang tungkol dito. Ang magiging resulta kung kumalat ito, hindi ba? Ikaw at si Vice President Lu. Tama, hindi mo inaasahan, ano?" Mas lumawak pa ang ngiti sa mukha ni Lomuki. "Nakita mo na rin, Miss Su, kahit ako o ang ate ko, sa tingin mo ba kaya mong tapatan ang kayamanan ng pamilya Su?" Na meron siya. Nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan at pagkakasakal si Suyanran. Hindi lang nagkaanak si Moksuan, kundi sa magkapatid pang Lucia. Bakit? Paano nangyari yon? Mas nakakagulat pa, kinonsinti ng pamilya Luo ang ganitong bagay. Malinaw na ang sinabi ni Miss Su. Bahagyang umiti si Lucia na halos hindi mapansin, "Nakaraan ka na. Kaya huwag mo nang kontakin si Moksuan, kung hindi ako magdadalawang isip na pahirapan ang pamilya Su." Tumigil siya saglit, biglang nagsalita si Lucia na may bahid ng pang-uyam. "Kaya nga, Miss Su, sa tingin mo ba may laban ka sa amin para kay Moksuan? At ang ninakaw mong lambing, Miss Su? Mura lang, ano? Anong ibig mong sabihin?" Nang marinig niyang binanggit na naman si Moksuan, halata ang pagbabago sa ekspresyon ni Suyanran. "Kailan ako nagnakaw? Bata pa lang ako, kilala ko na si Moksuan. Kayo ang hindi ko kilala. Makapangyarihan ang pamilya Lo ninyo, pero mas matagal ko nang kilala si Moksuan. Mas kilala ko siya." Bigla, hinablot ni Lomuki ang kanyang buhok. At pagkatapos ay sinampal siya ng malakas sa kanyang mukha, "Babaeng walang hiya. Dahil sa'yo, paano ako nagkaroon ng pagkakataon na mawalay kay Moksuan?" Sa loob ng mahabang panahon, ang mga mata ni Lomuki ay puno ng karahasan at pagpatay. "Suyanran, 15 taong gulang si Moksuan, bakit siya nagka-amnesia? Kaya mo bang sabihin sa kanya?" Malakas ang pagkakahawak ni Lomuki, agad na namaga ang mukha ni Suyanran at kumulog ang kanyang tainga. Mas lalong nataranta si Suyanran. Lumapit si Lucia. Hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid, pagkatapos ay tumingin kay Suyanran at unti-unting nagpalabas ng lamig mula sa kanyang katawan. Nakita ni Suyanran na tinakpan ang kanyang mukha at umatras ng ilang hakbang. "Suyanran, bibigyan kita ng pagkakataon." Malamig na sabi ni Lucia, "Nakita mo na kaming magkapatid, pinagsasaluhan na namin si Moksuan. Hindi ko alintana kung magdagdag pa siya ng isa, para maunawaan ka." Narinig ni Lomuki ang sinabi ni Suyan. Nagmamadali siyang magsalita, ngunit tinignan siya ni Lucia at sininyasan siyang huwag munang magsalita. Nang marinig ito ni Suyanran, naramdaman niya na parabang nababaliw na siya. Nababaliw na ba siya? Napakalala na para sa magkapatid na maglingkod ng sabay at magkaroon ng anak, ngunit sinabi pa rin niya na bibigyan niya siya ng pagkakataong maging kabit. "Hanggat tinutulungan mo ako sa isang bagay, bibigyan kita ng pagkakataong ito," may kumpiyansa na sabi ni Lucia. "Kaya, papayag ka ba, Suyanran?" Hindi nagtagal, bumalik ako mula sa labas na may dalang isang bag ng inumin. Wala na si Suyanran dito. Nakatayo si Lucia sa may pintuan nang makita niya akong bumalik at may paglalambing na. Hinawakan ang aking braso at malambing na sinabi, "Huwag kang mag-alala," nasabi ko na sa kanya. Nang marinig ko ito, bumuntong hininga ako. Pasensya na, dapat ako ang nagsabi sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan, magpapakasal na siya. Sige na, huwag mo nang isipin, si Lucia, na tila isang mapagmahal na asawa. Inaayos ang aking damit. Nasa loob si Muki. Samahan mo siya at ang mga bata para samahan si Lola. Tatawag ako para asikasuhin ang mga bagay sa kumpanya. Siya, kung may problema sa kumpanya mo, umuwi ka na. Ayos lang, nandyan naman ang kuya ko sa kumpanya. Pagkatapos magpahinga ni Lola, uwi tayong lahat, binigyang diin ni Lucia ang salitang, uwi. Nang marinig ko ito, naramdaman kong uminit ang aking puso at tumango. Pagkabukas ko ng pinto para pumasok,
Dali-dali kong kinuha ang isang bote ng mineral na tubig mula sa bag at iniabot ito. Hindi ka masyadong mahilig sa inumin kaya binilhan kita nito. Sira ulo, hinaplos ni Rusia ang aking mukha, kinuha ang tubig at pinapasok muna ako. Nang magsara ang pinto ng silid, nagbago ang tingin ni Rusia at naging hindi maintindihan. Bigyan ng pagkakataon si Suyanran. Kung maaari, hindi niya gustong bigyan ng pagkakataon ang kanyang kapatid na kapareho niya. Huwag kang mag-alala, si Yaoksuan, hahayaan kong magdusa ang pamilya mo, ipinatong ni Rusia ang kanyang mukha sa kamay na hinaplos niya sa akin kanina. Na para bang nakikipagbulungan siya sa kanyang minamahal. Napakarumi nila, hindi sila karapat-dapat na maging pamilya mo. Si Suyanran din, paano siya naging karapat-dapat na ibigay ka sayo? Si Yaoksuan, akin ka at ni Muki. Kami lang at ang ating mga anak ang iyong pinakamalapit na tao. Gusto kitang ikulong. Huwag ka nang umalis sa tabi ko magpakailanman. Sa kabilang banda, umalis si Suyanran sa sanatorium. Nagmamaneho ng Porsche habang nagmamadaling bumalik sa kumpanya, sa isip niya ay naglalaro ang mga salita ni Lucia. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang pamilya mo. Kung papayag ka sa plano ko, ibibigay ko sa iyo ang numero ng aking assistant, maaari mo siyang kontakin kung may kailangan ka. Basta magawa mo ito, papayagan kitang bumalik sa piling ni Xiaoxuan. Balak ko pa nga siyang kumbinsihin dahil bukod sa kanyang lola, kami lang magkapatid ang pinakikinggan niya. Biglang huminto ang kotse, huminga ng malalim si Suyanran, saka pinaandar ang sasakyan. Sa mas mabilis na takbo, bumalik sa Sushay, galit ay baliwala, Lucia, Lumuki. Gaano ba katotoo ang kaya ninyong ibigay? Kapag tinanggap ako muli ni Moksuan, ibebenta ko ang lahat at pupunta kami sa ibang bansa. Hindi ko akalain na sila pala ang may gawa noon, pero ano naman, kung nakapagnakaw ako minsan, makakagawa ako ulit. Sa kabilang banda, dahil nakita ang dalawang munting anghel, gumaan din ang pakiramdam ni Lola, Lola kumain ka. Hawak ni Luoxuer ang isang dalandan, at inilapit ito sa harap ng kanyang lola, nagulat ang lola, at mumiting itinulak ito pabalik. Magiliw na hinaplos ang ulo ni Luoxuer at sinabing, mabait si Xuer, kumain ka na Xuer. Nang marinig ito, umiling ang maliit na bata. Nakakataas pa rin ang malamanay na kamay sa dalandan, nang makita ito, napuno ng init ang puso ng lola, at ibinuka ang bibig, saka lang masayang ngumiti si Luoxuer. Isinubo ang dalandan sa bibig ng kanyang lola, Lola kumain ka ng marami para gumanda ang iyong pakiramdam. Sabi ni Luoxuer nang may pagkamana-manahan. Nang marinig ito, hindi napigilang mamula ang mga mata ng lola. Alam niyang malapit na siyang mamatay, ngunit ngumiti pa rin siya at hinaplos ang mukha ni Luoxuer at sinabi. Tama ang sinabi ni Xuer, kakain ng marami si Lola, okay. Habang nagsasalita, lumapit din si Lo Weier na may hawak na kakabili pa lang. Binili ni Lo Muki ang malaking seresa at nagmamakaawang sinabi, ayaw ni Lola kumain ng kay Weier. Kumain kayong lahat. Niyakap ng Lola ang dalawang maliliit na bata, pinipigilan ang kanyang mga luha na huwag tumulo. Kung maaari lang sana, gusto ko pang makasama ang aking apo at dalawang apo sa tuhod ng ilang taon. Nakita ito ni Moksuan sa gilid at hindi nagsalita, sa halip ay tumalikod at umalis, nang makita ito, dali-daling hinabol siya ni Lo Muki. Nakatayo si Moksuan sa gilid ng bintana sa pasilyo, nakatingin sa labas ng walang katinuan, napakaganda ng panahon, walang kahit isang ulap. Kuya, huwag kang malungkot. Hinawakan ni Lo Muki ang kamay ni Moksuan, ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya noon. Alam ko, kung hindi dahil sa inyo, hindi rin magtatagal ang lola ko. Lumingon si Moksuan at ayaw ipakita kay Lo Muki. Na nakikita siyang umiiyak, darating at darating din ang araw na yon, kaya kong tanggapin. Nang marinig ito, malumanay na hinaplos ni Lo Muki ang balikat ni Moksuan, bahagyang sumandal ang ulo niya sa kanyang braso, at malambing na nagsalita. Kuya, nandito pa kami ng ate ko at ang iyong mga anak, kaya huwag kang malungkot. Si Lucia sa tabi. Tahimik lang siyang nanonood sa isang tabi, bihira na hindi niya iniisip kung paano agawin sa kapatid niya. Nang maalala ang dahilan ng pagdaramdam niya, may bahid ng bangis na sumilay sa mga mata ni Lucia. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone. Pumunta siya sa kanto ng hagdan at tumawag sa isang numero. Sa oras na yon, nasa opisina ng presidente ng Lucia Building. Nang makita ni Lutian na si Lucia ang tumatawag, muntik na siyang mapatalon mula sa kanyang upuan. Si Lutian ay anak ng nakatatandang kapatid ni Lucia. Siya rin ang kasalukuyang presidente ng Lucia. May problema ba, kapatid? Hindi ko na lang pinansin na iniwan niyo ni Muki ang inyong trabaho. Para samahan ang bayaw ko. Kung may problema, huwag mo nang abalahin pa ang iyong tiyuhin, ha? Wala naman, gusto ko lang ipasok si Xiaoxuan sa Rongxin Group. At paano na ang susunod na hakbang sa panig ng mga mo? Kalmadong sabi ni Lucia. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap lang sa isang tauhan. Nang marinig ito, tahimik na nagmura si Lucian sa cellphone, at pagkatapos ay nagulat na parang nagtatrabaho. Huwag kang mag-alala tungkol sa Rongxin, ako ang may malaking bahagi roon. At saka, ang kakayahan ng bayaw mo ay nandyan na.
Tungkol naman sa sunog sa bodega ng mga mo Tungkol naman sa sunog sa bodega ng mga mo, nailigtas nila ang ilang gamit at mayroon pang isang bodega ng mga produkto. Tiyak na may pagkalugi. Mayroon ng mga nagsisimulang humingi ng bayad pero hindi pa ito nakakagulo. Nag-isip si Lucian at nagpatuloy. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang gawin ito. Kung gusto mo talagang pabagsakin ang kanilang pamilya, hindi naman mahirap. Bakit kailangan pang maghirap ng ganito? Masyadong mura iyon para sa kanila, malamig na ngiti ni Lucia. Naayos mo na ba ang iniutos ko sa'yo? Siya, ako ang presidente. Naayos na ba? Naghihinagpis si Lucian. Pero hindi talaga niya kayang suwayin ang kanyang lola, kaya wala siyang nagawa kundi ang walang ganang sumagot, huwag kang mag-alala. Naghanap na ako ng mga taong sadyang magkakalat ng balita tungkol sa pagbili ng mga shares na hawak ni ginang mo. Hindi dapat malaman ng panig natin sa pamilya mo. Alam ko na, naayos ko na ang 2 proyekto kanina. Papadalhan ka ni Ate Hi mamaya. Nang marinig ni Lucian ang walang pakialam na salita ni Lucia, medyo nagulat pa rin siya. Halos 1 bilyon ang halaga ng 2 proyekto. Magaan lang itong naayos ni Lucia. Tama, yung Rolex na binili mo noong nakaraan. Sa akin ka pa rin nagpahanap ng paraan para makuha. Sabi mo, hindi ba para sa akin yon? Nang marinig ang sinabi ni Lucian, sumagot si Lucia sa isang natural na tono para kay Moksuan yon. Baka mapahiya lang ako. Mali, ako pa rin ang nagbayad ng pera. Siya, yung sa konstruksyon. Agad na. Pinatay ni Lucia ang telepono. Hindi ba't ginagawa lang nila akong kasangkapan? Huwag na akong magbayad ng pera. Kukunin ninyo para suyuin ang tatay ng anak ninyo. Galit na galit si Lucian kaya napakagat siya sa kanyang mga ngipin, ngunit wala rin siyang magawa. Sige na nga, siguro na iligtas ko ang isang malaking magnanakaw sa nakaraang buhay ko, kaya nakilala ko ang 2 walang utang na loob na ito. Sa kabilang banda, pagkaalis ko sa rehabilitation center, nagmaneho ako pabalik sa mansyon at nakita ko mismo ang kanilang pamilya. Bumalik ang 5 miyembro ng pamilya, nakahinga ng maluwag pagkapasok. Ang tagal na niyang hindi nakabalik, natatakot siya na baka ang kanyang nakatatandang anak na babae ay tumakas kasama ang mga bata at si Moksuan. Pagkabalik ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa numero ni Moksuan. Sumimangot ako at hindi sinagot. Moksuan, ikaw na Suwail na anak, ang galing mo, na blacklist mo talaga ang numero ko. Tumulog ang malamig na boses ni Mo Changshan, sinasabi sa iyong lola na ang mga parte na ibinigay ko sa iyo ay tinatayang. 600 milyon, hindi na pwedeng higit pa. Bukas, dalhin mo ang otorisasyon para sa mga parte at bumalik ka. Hindi na makapaghintay si Mo Changshan, mayroon ng ilang malalaking kumpanya na interesado sa pagbili ng 0% na parte. Siyempre, hindi niya alam na ito ay utos ni Lucian. CJ. Pagkarinig ko sa mga salita ni Mo Changshan, basta sumagot ako ng mahina, at pagkatapos ay hindi ko na siya pinansin. Kung mayroon pa siyang sasabihin, agad kong ibinaba ang telepono at agad na i-blacklist ang numerong ito. Sa kabilang banda, may sasabihin pa sana si Mo Changshan, hindi niya inaasahan na agad kong ibinaba ang tawag at hindi na siya makatawag ulit. Ang Suwail na anak na ito, ang galing mo, akala mo ba noon madali lang para sa akin na ibigay sa'yo? Suwail na anak, hindi kita dapat dinala pa uwi. Inaapi mo ako, tay, kakain na. Tumakbo sina Wei at Suer at hinawakan ang kamay ko. Nakita ko ang bagsik sa mga mata ng mga bata. Na unti-unting naglaho. Hinawakan ko ang mga kamay ng mga bata at sabay kaming pumunta sa restaurant. Kinagabihan, pinatulog ko ang 2 bata. Bumalik ako sa aking silid. Katatapos ko lang maligo at magpalit ng pantulog nang tumunog ang cellphone ko. Numero pa rin ni Moksuan. Bakit Moksuan? Pagkasagot ko, ang paos na boses ni Suyanran ay lumabas na tila may bahid ng paghingi ng tawad. Nang marinig ko ang kanyang boses, bumuntong hininga ako at sinabi, humahanga na ako sa'yo. Umabot na sa ganito ang gulo ngayon, ano pa ang ginagawa mo at kinokontak mo ako? Pwede ba umalis ka na sa kanila? Malungkot na sabi ni Suyanran na tila umiiyak. Ang mga batang gusto mo, pwede ko ring ituring na akin. Hindi sila papayag na dalhin mo sila. Pwede rin akong magbigay sa iyo ng anak. Yanran, sinabi ko na dapat nating harapin ang realidad. Hinilot ko ang aking mga sentido. Halos 3 taon na, pagkatapos mong ianunsyo ang iyong relasyon kay Mo Jinchen, nag-aral ka sa ibang bansa. Ang tagal na noon, hindi mo ako naisip. Ngayon, ano pa ang saysay nito? Natatakot lang ako na baka may nagawa akong hindi maganda sa iyo. Humihikbi si Suyanran. Dati, kapag naririnig ko siyang umiyak, nalulungkot ako at nasasaktan. Pero ngayon, wala na akong nararamdamang kahit ano. Yanran, huwag ka nang tumawag. Ayoko nang ulitin ang sinabi ko. Ang nakaraan ay nakaraan na. Nakita mo nang may mga anak ako. Kahit ano paman, hindi ko sila pababayaan. Ang ina ng mga bata. Moji, ang tanga mo talaga. Biglang tumawa si Suyanran. Bakit ganyan ka magtiwala sa kanila? Ano ba ang estado ng pamilya Yu sa Kyoto? Gaano sila kayaman? Paano papayagan ng ganyang pamilya ang isang bagay na kasing walang katuturan nito?
Sa huli, ikaw ang masasaktan. Ikaw lang din ang itatapon. Moji, huwag kang magpakatanga. Ang mga kapatid na Yu ay masyadong mataas ang tingin sa sarili sa loob ng maraming taon. Maraming mayayamang binata ang hindi sila makuha. Hindi kayo magkasing mundo. Moji, tayo ang magkakilala simula pagkabata. Huwag mong kalimutan, noong 15 ka, kung wala ako, patay ka na. Nang marinig ko ang sinabi ni Suyanran, napabuntong hininga ako. Noong 15 ako, nasira ang ilang alaala ko. Nang magising ako, nalaman ko sa iba na si Suyanran daw ang nagligtas sa akin. Yanran, hindi ko pwedeng talikuran ang mga anak ko dahil lang doon. Saka, ikaw ang unang tumalikod sa akin. Pagkatapos kong sabihin yon, binaba ko ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi ko binlock ang numero. Pero nang marinig ni Suyanran ang sinabi ko, niyakap niya ang kanyang ulo at umiyak. Balak ko sanang isaulo ang numero, pero nagdalawang isip ako at binura ang record ng tawag. Nailigtas ako ni Suyanran. Kung may kailangan siya, tutulungan ko siya. Pero hindi ako papayag sa iba. Biglang bumukas ang pinto. Si Rusia ay nakasuot ng isang kaakit-akit na itim at gintong negligee. Siya, bakit? Nahihiya ako nang makita ko ang kanyang suot. Hindi pa ako tapos magsalita, bigla akong niyakap ni Rusia. Mahigpit niya akong niyakap. Moji, miss na kita. Ang boses ni Rusia ay malambot, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Nang marinig ko yon, natigilan ako. Hindi agad ako nakapag-isip. Sa sumunod na segundo, bigla akong hinila ni Rusia sa kwelyo at hinalikan ako sa labi. Tuluyan na akong nahulog. Ngayon ko lang nakita si Rusia na ganito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Parang apoy na hindi mapapatay. Isang oras na ang nakalipas, pero parang hindi napapagod si Rusia. Moji, ang boses ni Rusia, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking mga kamay. Kalimutan mo ang nakaraan, kalimutan mo ang iba. Dapat sa akin ang lahat sayo. Kaya magpakasawa ka sa piling ko. Lumipas na naman ang halos 1 oras bago tumigil ang paggalaw ng kama. Ang plano sana ay 1 linggo. Pero ayaw nang maghintay ni Rusia. At dahil sa paglitaw ni Suyanran, ayaw nang maghintay ni Rusia. Ayaw nang maghintay ni Rusia. At dahil sa paglitaw ni Suyanran, ang kanyang kawalan ng pakialam. Para kay Muksuan, parang bale wala lang sa kanya. Sukdulan ang pagkamuhi niya kay Suyanran dahil nagka-amnesia si Muksuan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalala siya at si Lomuki. May pangangarap na tinitigan ko ang magandang babae sa harap ko. Sandali akong natigilan. Sa tagal ng panahon, pinigilan ko ang aking damdamin. Hindi ko alam kung paano pumili kaya minabuti ko na lang na huwag pumili. Ayos na akong tahimik na kasama sila. Pero ngayon, sumambulat na ang pinigilang damdamin. Lalaki pa rin ako. Lalaki pa rin ako. Lalaking malakas at puno ng sigla. Buhatin mo ako para maligo, Xiaoxuan. Hinalikan ni Lucia ang labi ko. Buhatin mo na ako mamaya pabalik. Nang marinig ko yon, binuhat ko talaga siya papunta sa banyo. Bumuhos ang maligambam na tubig mula sa shower. Hinimas ni Lucia ang leeg ko at sakim akong hinalikan. Xiaoxuan, kasama ako at si Muki, umalis na tayo ng Kyoto kasama ang mga bata. Malambing na sabi ni Lucia. Hinimas ang aking matipunong dibdib. Sa isang tahimik na lugar, pwede ba? Siya, naisip ko ang ganitong paraan. Hindi ko napigilang magsalita. Nagkamali na ako dati. At masyado kong tinatamasa ang inyong paglalambing sa akin. Hindi na yon mahalaga. Para kay Lucia, ako ay natatangi. Hindi rin mapapalitan ang kanyang kapatid. Noong nakaranas ng malaking problema ang pamilya Luo, ang magkapatid lang ang nagtitiwala sa isa't isa noon. At noong panahong iyon, para akong isang sinag ng liwanag na sumira sa dilim at dumating sa harap nila. Xiaoxuan, sinabi ko nang huwag mo nang isipin ang mga yon. Ang mga salita ni Lucia ay parang may mahika. Kusang loob akong sumusunod. Hindi mo kami kayang iwan, hindi ba? Kaya naman, may bahid ng sakit na ngiti sa mukha ni Lucia. Huwag kang lalaban. Huwag mong isipin na iwan kami. Xiaoxuan, gustong-gusto ng mga lalaki ang sitwasyon mo ngayon. Bakit ka pa rin kumakapit? Sa mga alituntunin, ang bulong ng demonyo ay puno ng pang-aakit, ngunit may bahid ng panganib. Matagal nang ginagawa ni Lucia ang psychological conditioning sa akin para sirain ang aking paninindigan. Halata namang nahuhumaling ka sa amin. Sa aming itsura, katawan, at sa aming pagmamahal. Tinitigan ako ni Lucia na tulala at mas lumambing pa ang boses. Habang hinahaplos ang aking mukha. Bumulong siya sa aking tainga. Kaya naman, wala ka ng pag-aalinlangan. Hindi ka ba masaya sa ginawa namin? Nang marinig ko yon, biglang naglaho ang lahat sa isip ko. Parang nawala rin ang tunog ng tubig na bumabagsak. Tanging si Lucia lang ang bumubulong sa aking tainga. Xiaoxuan, hindi mo ako tatanggihan, hindi ba? Ang nakikita kong pisikal, psikolohikal, at pinigilang listahan ng mga pagnanasa ay unti-unting ganap ng pinakawalan ni Lucia. Suan, aminin mo, gusto mong makasama kaming dalawa. Lalong naging abnormal ang ngiti ni Lucia. Hindi mo na kami kayang iwan. Mopsuan, itinaas ko ang aking ulo. Hindi tulad kanina, bigla kong niyakap si Lucia.
Ang emosyon sa aking mga mata sa unang pagkakataon ay hindi na pinigilan. Ang pares ng mga pupil na parang lumulubog sa ilalim ng tigre ay nagpapakita lamang ng anino ni Lucia. Pagkatapos ng 30 minuto, suot ko ang aking pajama at yakap-yakap ang pagod na si Lucia pabalik sa kanyang silid tulugan. Dahan-dahan ko siyang ibinaba. Suan, hindi ka ba magtatagal para samahan ako? Paos ang boses ni Lucia. Ngunit nagdagdag ng lambing na parang naglalambing. Mutsuan, hinalikan ko siya. Kinamot ko ang aking ulo at sinabi, uwi na lang ako para matulog, kung hindi, si Will at Sixuer. Hindi rin magiging angkop na makita kami sa umaga. Sige, hindi na rin nagpumilit si Lucia. Kung gayon magpahinga ka ng maaga. Pagkatapos, tinulungan ko siyang takpan ng kumot at umalis. Kinuha ko rin ang dumikit ng mahigpit sa akin si Lomuki. Masaya ba ang kuya at ate? Napakalamig ng boses ni Lomuki. At ang kanyang mainit na katawan ay bumuo ng isang kaibahan. Muki, Mutsuan, nagulat ako. Paano ka ni? Kuya, ikaw at si ate. Pwede kay ate, pero sa akin hindi pwede. Kinagat ng mariin ni Lomuki ang aking balikat, na tila hindi pa rin kontento. Bigla niya akong hinalikan mula sa likod. Hindi ito basta halik, kundi para bang kinakain ako. Muki, kumalma ka. Gusto kong itulak siya palayo, ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa nakaraang segundo, naramdaman ko na hindi ko siya dapat itulak palayo. Bumagsak ako sa gilid ng kama. Kuya, kasabay ng isang patak ng luha na bumagsak sa aking mukha, natigilan ako. Sa madilim na ilaw, may luha sa gilid ng mata ni Lomuki. Kuya, bakit ayaw mo akong tanggapin? Malungkot na sinabi ni Lomuki, pwede kay ate, pero sa akin hindi pwede. Kuya, miss na rin kita. Gayunpaman, hindi ko napansin na sa kanyang mukha na may luha, mayroong isang bahagyang ngiti na halos hindi mapansin. Hindi ako nanonood ng mga ganitong bagay. Alam kong mahigit isang oras na ang nakalipas. Nang naisip ko ang ginawa ni Lucia, galit na galit si Lomuki, ang kanyang sariling ate talaga. Ikinulong siya sa silid at ninakaw pa ang kanyang cellphone. Nang tawagin niya ang mga katulong para buksan ang pinto para sa kanya. Saka ko lang nalaman na nauna na pala ang ate niya. Kuya, ayaw mo ba nito? Ngunit walang saysay ang aking pagtutol dahil hindi naman talaga balak ni Lomuki na humingi ng opinyon ko. Ang pinakamasakit sa akin ay ano? Ang kalokohan ba kagabi? Hindi. Ang paggising ng lampas alas negatibo 1:00 ng umaga. Agad kong nakita ang sertipiko at magiliw na inihanda ang isang malaking tasa ng goji tea, pati na rin ang isang mangkok ng tradisyonal na gamot Chino. Ano ito? Sertipiko, nang makita ko ang madilim na sabaw ng gamot, parang may mali. Tiningnan ako ng sertipiko at may pahiwatig na sinabi. Ang sabi ng sertipiko bago ako bumangon. Dinala na ng magkapatid ang mga bata pabalik sa lumang bahay ng mga luo. Gusto ng matandang babae ng luo na makita ang kanyang mga apo. Naghahanap pa nga ang dalawang bata sa kanilang ama. Pero kinumbinsi sila ni Lucia at Lomuki na bumalik. Kakain din daw si Imo sa bahay ng mga luo para sa hapunan. Pero mamaya sa tanghalian. Ipinag-utos ng nakakatandang dalaga ang iyong menu, igisa sa bagoong naay, sabaw ng litid ng baka, talaba. Nang marinig ko ito, agad akong kumaway. Pinutol ko ang sertipiko at naggangalit na sinabi, okay lang ang katawan ko. Sige na, basta inumin ko to sa tanghalian. Hindi na ako babalik. Pagkatapos ay kinuha ko ang mangkok ng gamot at ininom ito ng isang lagok. Ang lasang ito ay nagdulot sa akin. Ang lasang ito ay muntik ko ng isuka ang kinain ko kagabi. Sobrang pait talaga. Dahil hindi ako nag-almusal, magiliw pa ring inihanda ng sertipiko ang tanghalian ko ng maaga. Pagdating na ng ilang putahe, nakakapagtaka. Babalik ka sa bahay ng mga luo. Nagulat ang sertipiko nang marinig niyang babalik ako sa bahay ng mga luo. Tiningnan ako nito nang may pagtataka. Nang marinig ito, prangkahan kong sinabi ang aking layunin sa pagbalik at pagkatapos ay sinabi. Pakiramdam ko, malamang na hindi basta-basta magbibigay ng pera ang aking ama. Sasamahan kita pabalik. Nag-isip ang sertipiko, sobrang sama ng away mo sa pamilya Luo noon, baka pahirapan ka nila pagbalik mo. Umiling ako at sinabing, okay lang, alam ko kung ano sila. Hindi ko nadadalhin ang otorisasyon ng shares. Malamang na hindi ko makukuha ang pera na ito ngayon. Pagkatapos kumain, naghanda akong magmaneho pabalik sa bahay ng mga luo, ngunit binigyan ako ng sertipiko ng bagong susi ng kotse. At ipinakita sa akin ang Ferrari na binili sa akin ni Lomuki. Simula nang sumama ako sa magkapatid. Tinitignan ko na ang modelo at presyo. Ang itim na Ferrari na binili ni Lomuki ay nagkakahalaga ng halos mahigit 5 milyon. Wala akong nagawa kundi tawagan si Lomuki, ngunit nang makita niya ako, hindi niya sinasagot. Sumagot lang siya sa kanyang telepono, Kuya, kung magtatanong ka tungkol sa kotse, hindi ko sasagutin ang telepono. Gusto ko sana siyang pagalitan. Ang baliw na babaeng ito, nang kinagat niya ako ng malalim, halos dumugo na ang balikat ko. Isang malaking pasa sa kaliwang balikat ko nang magising ako sa umaga. Sa pagkakataong ito, hindi ako tumanggi kundi kinuha ko ang kotse.
Kung iisipin ko ako at ang sertipiko, at may ilang pangungusap, nagulat na tumingin sa akin ang sertipiko. Hindi mapigilang mapangiti, sige, magtiwala ka sa akin, ginoong mo. Pagkatapos ay binigyan ako ng isang bag. Pagkalabas, parang may laman, binuksan ko para kumpirmahin, tumango ako at sumakay sa kotse. Umalis sa Manor, hindi talaga kayo pamilya, hindi pumapasok sa parehong pinto. Mapait nang umiti ang sertipiko, mukhang normal naman si ginoong mo, bakit mayroon din sa kaibuturan ng kanyang pagkatao? May pagkabaliw. Matapos mag-isa, kinuha ng sertipiko ang kanyang cellphone. Tumawag kay Lucia, binibining panganay, bumalik na si ginoong mo sa pamilya mo, pakiramdam niya si Mo Changshan. Hindi basta-basta ibibigay sa kanya ang pera. Hindi siya nagkakamali, ang taong tulad ni Mo Changshan, paano niya basta-basta mailalabas ang pera? Sa lumang bahay ng pamilya Luo, nakaupo si Lucia sa isang pulang kahoy, nakapatong ang mga binti, mayabang ang ekspresyon. Nag-aalala lang ako na pahirapan nila si Xiao Xuan, ipaalam sa mga tao sa nursing home, ang tanging bagay na makakapagbanta kay Xiao Xuan sa pamilya mo ngayon. Siguro ang lola na lang. Ito, binibining panganay. Nag-atubili ang sertipiko. Kung magkagipitan ang pamilya mo, maghanap ng tao puwersahang bantaan si ginoong mo. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Kumpiyansang intensyon ni Lucia. Alam kong mabuti kung ano ang kaya ng pamilya mo, huwag mong sabihin sa pamilya nila, ang mga bodyguard ng pamilya Luo. Hindi makahanap ng makakasakit kay Xiao Xuan, hindi kailangang mag-alala tungkol dito. Ibinaba ang telepono. Akmang tatayo si Lucia, naramdaman niyang nanghihina ang kanyang mga binti, naisip niya ang nangyari kagabi. Hindi mapigilan ni Lucia ang bahagyang pag-angat ng kanyang bibig, kung hindi nakisali ang kanyang kapatid, magiging mas perpekto ito. Sa muling pagbabalik sa villa ng pamilya mo, ang tanging naiisip ko ay, kumpara sa lugar kung saan ako nakatira ngayon. Talagang hindi ito gaanong kalidad. Sa pag-isip ko nito, medyo may kahulugan din ng lakas ni Hujia. Pagkatapos ng mapait na pagkutya sa sarili, itinulak ko ang pinto, nakita ko ang matandang lalaki ng pamilya mo na nakaupo sa sofa. Nang makita ang itsura ni Muksuan, sumama ang kanyang mukha, hindi rin masaya ang mukha ni Mo Changshan, humalakhak siya at hindi na siya tiningnan. Walang ekspresyon ang magkasintahan, ngunit tiningnan si Muksuan mula ulo hanggang paa, habang nakita ni Mo Jingpeng ang mga mata ni Muksuan. Parang nilason, ang nakaupo sa tabi niya ay ang panganay na anak ng pamilya mo, si Mo Qingqing. Namana ng 3 anak na babae ng pamilya mo ang kagandahan ng magkasintahan, hindi lamang maganda si Mo Qingqing kundi mayroon din siyang magandang disposisyon. Magkano ang gusto mo? Gumamit ako ng napakabastusing ekspresyon, hinampas ng malakas ni Mo Changshan ang mesa. Anong pera? Bilisan mo at kunin ang sertipiko ng otorisasyon ng pagbabahagi, pagkatapos ay lumayas ka. Sabi ko na nga ba, pabago-bago ka ng isip. Parang utot, hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi mo. Hindi ako nagulat sa inaasal ng biological kong ama. Paano kung hindi ko kunin yan? Maghanap ka pa ng 8 bodyguard, tapos ipapasok ko sila sa ospital. Nagkulay berdeng lahat ang mukha ni Mo Changshan nang marinig ito. Gusto niya talagang turuan ng leksyon si Muksuan, pero itong anak niyang bunso ay parang nagkaroon ng kapangyarihan. Walang makakapigil sa kanya. Sige na, Changshan. Malamig na nagsalita si lolo mo, Muksuan, tatanungin lang kita. Desidido ba ang lola mo? Nalabanan ako hanggang dulo. Bakit niyo pa kailangang magtanong? Sinira ko ang bunganga ko. Dati niyo pong pinalaya si lola, tapos ngayon sinisisi niyo siya. Hindi po ba kayo nagmamalabis? Nang marinig ito, tinitigan ni lolo mo si Muksuan, na tila umaasa na makita akong nag-aalangan, pero wala akong pakialam. Lolo, alam niyo po mismo kung bakit nagpumilit umalis ng bahay si lola. Alam din nila. Tinuro ko si Mo Changshan at Kinyi. Matanda na kayo pero hindi kayo marunong gumalang. Ginulo niyo ang tiyan ng babae sa labas. Tapos hindi pa pala sa inyo ang anak. Nakakalungkot, chairman mo. Muntik ka nang magkaroon ng kapatid. Wala kang galang. Dinampot ni lolo mo ang tasa sa lamesa at ibinato sa akin. Umiiwas ako. Hindi man lang tumama sa akin ang tasa. Bumagsak na lang ito sa sahig. Sabi ko nga, lasing ako noon. Hanggang kailan pa ba sasabihin ng lola mo itong walang kwentang bagay na to? Nanginginig ang daliri ni lolo mo habang nagangalit sa akin. Isa pa, paano mo to basta-basta pwedeng sabihin, isa kang nakababata, wala kang hiya, tapos ako pa ang sinisisi mo. Lumamig ang tingin ko. Lolo, alam niyo po mismo na dahil lang ba sa maliit na bagay na to. Wala nang saysay ang mga sinasabi ko. Muksuan, tumayo si Kinyi at nagsalita. Na may pagkainis na pinutol ako. Tama ang sinasabi ni lolo. Ano man ang sabihin ng lola, kaya mong sabihin. Hindi ka pa ba hihingi ng tawad kay lolo? Sorry, ayaw kong humingi ng tawad. Mahigpit ko lang hinawakan ang bag ko. Kung ayaw niyong ibigay ang pera, ibebenta ko ang mga parte. Alam kong walang hiya ang pamilya niyo. Hindi ko akalain na hindi niyo ako bibigyan. Kapatid, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Biglang nagsalita si Mumuki na hindi pa nagsasalita.
Ang taong palaging malamig ang mukha sa akin ay ngumingiti pa ngayon, pero walang kahit anong saya sa kanyang mga mata. Hindi kayang kunin ng pamilya ang ganitong kalaking pera sa ngayon. Magbigayan na lang tayo. Ibenta mo ang mga parte, magbayad si Fuking ng 300 milyon. Ito na ang katapusan. Mayroon akong malaking apartment sa sentro ng Kyoto. Maaari itong ilipat sa pangalan mo bilang kabayaran na rin. Nang marinig ito, napangisi ako sa isip ko. Magiging mabait kaya si Mo Qingqing? Kung ikukumpara kay Mo Jinping, hindi lamang mas mahusay si Mo Qingqing. Mas malalim din ang kanyang pakana. Wala sa akin ang authorization letter, at hindi rin naman kailangan ni Lola ang ganoon karami. Tinitigan ng malalim ni Moksuan si Mo Qingqing dahil sinabi na rin ni ate, handa akong magparaya. Kung gayon, napagkasunduan na natin. Binalingan ni Mo Qingqing si Mo Changshan, hindi maganda sa kumpanya kung mauwi ito sa pagkawala ng shares sa labas. Ganito na lang, bibili na lang ako ng sasakyan para sa'yo, Moksuan, at susubsidiyuhan pa kita ng 10 milyon, pwede ba? Hindi lamang tumanggi si Mo Qingqing, ngayon ay ibibigay pa kay Moksuan, hindi lamang pera ni Mo Qingqing ang gagamitin. Bibili pa ng sasakyan, bakit? Kapag kaya niyong maglabas ng 300 milyon, saka kayo magsalita. Dahan-dahan kong binitiwan ang hawak kong bag, mukhang hindi ko na ito kakailanganin ngayon. Sabihin mo na, ayoko nang. Makipag-ugnayan pa sa mga mo, at tinalikuran na siya para umalis. Nang makarating ako sa kotse ko, narinig ko ang boses ni Mo Qingqing sa likod ko. Mukhang may nagpapaaral nga talaga sa kanya. Ang sabi ni Mama kahapon ay limited edition na may batch, ngayon ay pinalitan na ng 5 milyong Ferrari. Nang marinig ito, nilingon ko si Mo Qingqing, bumalik na siya sa kanyang dating ekspresyon, na parang may nagkakautang sa kanya. May kailangan ka. Alam kong makikipag-usap sa akin si Mo Qingqing. Mo, naisip ko lang, interesado ka rin ba sa shares na hawak ko? Hehe, tama nga. Mas matalino ka kaysa sa gago na si Mo Jinping. Hindi na nagtago si Mo Qingqing at nang banggitin niya si Mo Jinping. Punong-puno ito ng pagkasuklam. Sa totoo lang, kung ikaw lang ang nag-iisang anak, handa talaga akong tulungan ka. Hindi ako naniniwala sa kahit isang bantas ng sinabi ng ate niya. Ano ang pagkakaiba ko sa isang taong itinakwil ng pamilya? Hindi ba't pinaplanuhan pa rin siya ng palihim ni Mo Jinping? Gusto mong agawin ang trono? Tama, prangkang sagot ni Mo Qingqing. Kung magtutulungan tayo, maganda ang kinabukasan, maaari ko pang ang ibahagi sa'yo. Nang marinig ito, naisip kong huwag munang magsalita. Maaari akong makipagtulungan sa'yo, ngunit kailangan ko munang matanggap ang pera para sa shares bago ko ito ibigay sa'yo. Magagawa mo ang gusto ni Lola, kaya natural na papayag ako sa'yo. Nang marinig ang sinabi ko, tumango si Mo Qingqing. At pagkatapos ay sinabi, maghintay ka ng balita mula sa akin, huwag kang mag-alala, hindi ako katulad ni na Papa at Mama at ni Lolo. Sinabi ko na gagawin ko ang sinabi ko. Pinagmasdan ko si Mo Qingqing na sumakay sa taxi at umalis. Dahan-dahang inilabas ko ang recorder mula sa aking bulsa at napangiti ako. Sa kabilang banda, nakakuha ng mensahe si Lucia sa kanyang cellphone. Pagkatapos tingnan ay walang anumang ekspresyon si Lucia. Sa halip, diretsong tinanong, anong nangyari sa kasal? Lumapit si Lomuki kay Lucia. Umupo at nagtanong ng may pagtataka. Nang marinig ito, bahagyang natawa si Lucia at tinapik ng kanyang mahahabang daliri ang screen ng kanyang cellphone at sinabing, hindi nga makapagpigil si Mo Qingqing. Gusto niyang bilhin ang mga shares ni Xiaoxuan. Oh, sa wakas ay kikilos na siya. Nang marinig ang sinabi ni Lucia, hindi nagulat si Lomuki. Na parang alam na nilang magkapatid ito noon pa man. Malamig na natawa si Lucia. Kinuha ang cellphone at nagpadala ng isang mensahe, pagkatapos ay ibinaba ang cellphone. Nakasulat sa remarks ng tatanggap. Ang tatlong salitang Isuyanran. Sa kabilang banda, tiningnan ko ang oras. Plano ko sanang pumunta sa eskwelahan. Ngunit sa gitna ng daan, nakatanggap ako ng video mula kay Lucia. Ang dalawa kong anak na babae ay nasa lumang bahay ng mga luo. Umiiyak at nagmamakaawa para sa kanilang ama. Hindi sila mapatahan. Wala akong nagawa kaya nagmaneho ako papunta sa bahay ng mga luo. Pagdating ko sa lumang bahay ng mga luo, hindi ko inaasahan na naghihintay na pala ang dalawang maliliit na bata sa may gate. Papa! Nang makita ako, tumakbo papalapit sina Wei at Sur na bitbit ang kanilang maliliit na binti. Inakap ang binti ni Moksuan sa magkabilang gilid at tumingala sa akin na may kaawa-awang tingin. Anong nangyari, mga mahal? Nang makita ko silang dalawa, nakalimutan ko ang lahat ng problema ko. Binuhat ko agad ang dalawang bata. Hinimas ng magkapatid ang leeg ng kanilang ama at humalik ng malaki sa magkabilang pisngi. Amo, dumating na po kayo. Ang yaya na nag-aalaga sa dalawang bata ay parang nakakita ng tagapagligtas nang makita ako. Gusto pong makita kayo ng batang miss. Ang matandang ginang May bisita po kaya wala kaming magawa kaya pinatawag na lang kayo ng nakakatandang miss. Okay lang, nandito na si Papa. Ibinaba ko ang dalawang bata sa lupa at hinawakan ang kanilang kamay. Kung may bisita ang matandang ginang, mas mabuti pang ihatid ko muna ang mga bata pabalik.
Iniutos ng nakakatanda at nakakabatang miss. Nahintayin ka namin at saka kaihatid sa loob. Tumango ako nang marinig ang sinabi ng yaya. Hawak ang kamay ng aking anak, sumunod ako sa kanya papasok sa lumang bahay. Nadaanan ko ang silid tanggapan na nakabukas ang pinto. Nakaupo sina Lucia at Lomuki sa sofa na may malamig na mukha. Ang matandang ginang ng mga luo at isang matandang babae na halos kaedad niya ay nag-uusap ng masaya. Sa tabi ng matandang babae ay nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng dark blue na custom-made suit. Mukhang nasa 26 o 7 taong gulang. Panay ang sulyap ng kanyang mga mata sa magkapatid na Lucia. Biglang nanlamig ang mga mata ni Moksuan. Para maiwasan ang ganitong klaseng tao na dumating, siguro ay iba't iba ang paraan ng paghahanap ng mapapangasawa. Naroon ang estado ng pamilya Luo. Ang ganda at katawan ni na Lucia at Lomuki ay labis na kahanga-hanga, kahit na alam nilang mayroon silang mga anak. Ngunit hindi nito hadlang ang mga mayayamang binata sa pagpunta para mag-propose. Umiling ako at binuhat pa rin ang mga bata. Umalis, hindi ako pinapayagan ng aking posisyon na gumawa ng kahit ano. Papa, Papa. Ang pagtawag ng dalawang anak na babae ang nagpabalik sa akin sa katinuan. Tinitignan ko ang dalawang magandang anak, bumuntong hininga ako, inayos ang aking kalooban, at pagkatapos ay kinuha ang aking telepono at sinabi, "Hahanapan kayo ni Papa ng cartoons, okay ba?" Biglang bumukas ang pinto. Ang lalaking nasa reception room kanina ay pumasok nang hindi ko makatok. Nagulat siya nang makita ako. Pagkatapos ay mayabang na nagtanong, "Bakit kumuha pa kayo ng lalaking yaya?" Nang marinig ito, tumingala ako. Tiningnan ko siya at mahinang sinabi, "Ginoo, ang pagkatok sa pinto bago pumasok sa silid ay isang pangunahing paggalang." Ngunit hindi ito pinansin ng lalaki, sa halip ay tiningnan niya nang may pagkasuya ang dalawang maliliit na bata na nakatuon sa panonood ng cartoons, pagkatapos ay sinabi sa utos, "Maaari ka nang umalis." Nang makita ko ito, hindi ako sumagot, sa halip ay tiningnan ko ang lalaki na parang tanga. Sa totoo lang, ang panlabas na anyo ay hindi masama at halos kasing taas ko. Ngunit ang kanyang mga mata na mapagmataas. Palagi akong nagpapaalala sa isang may-ari ng fish pond. Hindi mo ba narinig? Ikaw ba si Lucia? Tiningnan ako ng lalaki nang walang anumang aksyon, na may bahid ng inis sa kanyang tono. Gusto ko man o hindi kita gusto. Umalis ka na. Paano kung hindi ako alis? Hindi ko lamang binalak na umalis sa silid, sumandal ako sa sofa at tiningnan siya ng may pang-uyam. Hindi rin gumalaw ang lalaki, sa halip ay nagsabi ng may paghamak, bilang isang magiging manugang ni Luo, hindi ko ba kayang harapin ang isang katulong na tulad mo? Maghintay ka munang maging manugang ni Luo. Pinigilan ko ang pagnanais na suntukin siya at hindi na siya pinansin. Sa sandaling ito, lumingon si Lucia sa tamang panahon at tiningnan ang lalaki. Dinilaan niya ito at pagkatapos ay sinabi sa isang inosenteng boses, "Gusto kong kumain ng candy." Nang marinig ng lalaki si Wei-er na tumawag ng si Papa, nanigas ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung si Wei-er ay si Lucia o si Lomuki. Ngunit napatunayan din nito na ang kanyang orihinal na maliit na pagkakataon ay lalong lumiliit. Sa huli, walang pinag-aralan ang mga anak na ipinanganak bago ikasal. Ako si Yening ng pamilya Ye sa Kyoto. Dapat ay narinig mo na ako, di ba? Ano ang sinabi mo kanina? Bigla akong tumingala at tinitigan ang mga mata ni Yening na parang mga kutsilyo. Hindi pa napagtanto ni Chen at sa halip ay malamig na tumawa at sinabi, "Natakot ka? Sinasabi ko sa iyo, ako ay mula sa pamilya Ye ng Kyoto." Ano ang sinabi mo kanina? Bigla kong itinaas ang aking boses, ang galit ay walang bahid ng init. Nakita kong medyo natakot si Yening, ngunit nagpanggap pa rin siyang mataas at makapangyarihan, nag-aalab sa galit. Mali ako. Hindi ba katotohanan na walang edukasyon? Nang marinig ito, dahan-dahan akong tumayo. Dahan-dahan kong inilagay si Lowell sa sofa, hinaplos ang kanyang ulo, at lumingon kay Yening. "Ano, gusto mo ba akong saktan dahil isa kang empleyado? Kahit na ang pamilya Ye ay hindi kasing yaman ng pamilya Luo sa Kyoto, isa rin itong malaking pamilya. Mas malakas kaysa sa pamilya mo." Hindi talaga naniniwala si Yening na mangahas akong saktan siya, kaya nang dumapo ang aking palad sa kanyang mukha. Direkta siyang pinaikot ng 2 beses sa lugar, akala niya na nanaginip siya. "Nini, sinampal mo ba ako kanina?" Nang marinig ito, malamig ko siyang tiningnan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta at babala. "Hindi mo karapatang magsalita ng masama sa aking anak. Basura kang hindi marunong kumatok." Saan pa nakaranas si Yening ng ganitong insulto? Sa buong Kyoto, ilan lamang ang nangahas na sampalin ang kanyang anak na si Ye sa mukha. Hindi na nanakit si Papa. Nakita ni na Lowell at Luoxuer na sinampal ko si Yening. Tumakbo sila at yumakap sa aking binti. Nang makita ko ang kaawa-awang hitsura ng aking anak, ang galit sa aking puso ay biglang nawala. "Pasensya na, mali si Papa. Hindi dapat magalit si Papa at manakit sa harap ng mga anak." Nang marinig ito, mas lalong nagalit si Yening. "Sinaktan mo ako, hindi ka humihingi ng tawad sa akin, humingi ka ng tawad sa iyong anak."
Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinipa ang pinto. Pumasok si Lucia na nakasuot ng 10 sentimetrong takong na naglalabas ng malamig na aura sa buong katawan. Nakita kong napalunok ni Yening ang mga salitang sasabihin sana niya. Ma'am, ang yan na ito. Hindi kumatok bago pumasok at nagsalita ng masama kay mo at sa mga batang babae. Nakita ng yaya si Lucia at responsableng binalangkas ang nangyari kanina. Nasaktan si mo dahil ininsulto ng Yen na ito ang mga batang babae kaya sinampal niya ito. Nang marinig ito, lumingon si Lucia kay Yening, ang kanyang malamig at magandang mukha ay tila nagyelo. Ang magagandang mata ng peach blossom ay walang bahid ng init. Humingi ka ng tawad. Si Yening sa pagkakataong ito ay tuluyang. Hindi mapigilan ang kanyang emosyon at malakas na sinabi, Lucia, sinaktan ako ng iyong tao, gusto mong humingi ako ng tawad. Dumi ang iyong mukha sa kanyang kamay. Mas lalong lumala ang lamig sa katawan ni Lucia. Sinasabi ko sa'yo, humingi ka ng tawad. Halos mabilaukan si Yening sa sinabi ni Lucia. Anong ibig sabihin ng dumi ang iyong mukha sa kanyang kamay? Ano sa tingin ni Lucia sa kanya, basura? Ang ganda naman ng buhay ni Young Master Ye, nagagawa pang magmayabang sa mismong bahay ng mga Luo. Hindi na malaya ni Muki na pumasok na pala, nakahalukip-kip at may peking ngiti sa mukha. Lumingon siya sa yaya at nagtanong. Tumawag ba ng papa ang mga batang babae kanina? Tumawag po, sagot ng yaya ng tapat. Sinabi rin ni Ian na ang mga batang babae na isinilang sa labas ng kasal ay walang modo. At saka, hindi kumatok si Eye bago pumasok. Namula at pumuti ang mukha ni Yening. Sanay siyang maging dominante, at dahil na rin sa labis na kumpiyansa niya. Sapat na raw na pumayag siyang pakasalan si Lucia o si Muki na nagbuntis ng wala sa oras para magbigay galang sa kanila. Ngunit nakalimutan niya na tahanan ito ng mga Luo. Kahit pa ang pinuno ng pamilya Ye ang dumating, kailangan pa ring magpakumbaba sa mga Luo. Lumabas ka, sigaw ni Lucia sa may pintuan. Nang makita ito, tiningnan ako ni Yening nang may pagkapahiya. Ngunit wala siyang nagawa kundi ang umalis ng mabilis. Okay lang ba ang mga bata? Nang walang ibang tao, si Lucia. At ang dominante na aura ni Muki ay tila nawala. Lumapit sila sa akin at malumanay na nagtanong. Okay lang sila, kasalanan ko rin. Nakokonsensya ako. Kahit gaano pa ako kagalit, hindi ko dapat saktan ang mga bata sa harap nila. Nagdulot ba ako ng problema sa inyo? Okay lang, maliit na bagay lang, malambing na hinaplos ni Lucia ang ulo ko. Isa lang naman siyang Yening, hindi siya mahalaga kay Lucia. Tumango si Muki sa yaya. Marunong umunawa ang yaya at lumabas at isinara pa ang pinto. Dinala siya ng matandang babae ng pamilya Ye. Tinanggihan na ni Lola, umupo si Lucia sa sofa at niyakap sina Wei at Sur na naglalaro. Ikaw lang ang magiging ama ng mga anak namin. Walang makakapalit sa'yo, Moksuan.